Nanginginig ang mga kamay ni Antonia Salzano Acutis habang hawak-hawak ang sobre. Maliit lamang ito, yari sa makapal na pergamino, tinatakan ng pulang wax na may ukit ng krusipiho ng kanyang ina. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. 20 taon na ang lumipas, ngunit ang bigat ng sobre ay tila lumalaki sa bawat segundo. Sa hallway ng Papal Antechamber, bawat hakbang ng gwardyang Swiss ay tunog ng kabog ng kanyang dibdib. Madam Acutis, sabi ng isang maamong boses. Isang madre ang umiti sa kanya, sabay yuko. Sandali na lamang. Ihinanda na ang opisina ng Santo Papa. Tumango si Antonia, bahagyang tumingin sa paligid. Tahimik ang paligid, ngunit hindi ang kanyang isip. 2 araw pa lang ang lumipas mula nang iproklama bilang santo ang kanyang anak na si Carlo. Sa St. Peter's Square, mahigit 100,000 katao ang sumaksi sa pagbibigay ng korona sa unang millennial saint. Isang tagpo ng kabanalan at kasaysayan. Ngunit ngayon ay iba. Ngayon ay tutuparin niya ang pangakong ginawa sa anak habang ito'y namamatay. Isang pangakong sinumpaan niyang hindi kailanman mabubuksan, hindi niya babasahin, at ihahatid lamang sa tamang oras. At ang oras ay ngayon. Antonia, pabulong na tawag ng isang lalaki. Si Monsignor Rixi, ang matagal ng kaibigan ng pamilya. Handa ka na ba? Tumingin si Antonia sa kanya, walang salita. Sa halip, iniabot niya sa kanya ang sobre. Hindi ko na ito kayang hawakan, Monsignor. Manginig ako sa bigat nito. Ngumiti si Rixi at maingat na ibinalik ang sobre sa kanyang kamay. Walang ibang dapat humawak niyan kundi ikaw. Ikaw ang inutusan. Sa likod ng malaking pinto, maririnig ang mahinang tunog ng orasan sa dingding. Eksaktong 9:15 amang umaga sa Roma ay naliligo sa gintong liwanag, ngunit sa puso ni Antonia, isang bagyong hindi matahimik. Bumukas ang pinto. Madam Antonia, pumasok po kayo. Lumakad siya, parang hindi humahawak sa lupa. Ang mga paa ay mabigat, ngunit ang layunin ay malinaw. Sa loob, ang opisina ay tila hindi na bago sa loob ng maraming siglo. Mga lumang libro, telang burgundy, ilaw mula sa bintana na sumasalamin sa marmol. Sa gitna ng lahat, si Pope Leo XVI. Tumayo siya mula sa kanyang mesa, isang 69 anyos na lalaki na may mapagmatsyag na asul na mata at kulay abo na buhok. Mapagpakumbaba ngunit may likas na dignidad. Ang kanyang aura ay moderno, ngunit ang kanyang presensya ay tila may dalang karunungan ng daan-daang taon. Antonia, Anya, palapit. Napakalaking karangalan ang makita ka sa araw na ito. Hindi nakasagot si Antonia. Ang kanyang lalamunan ay tila tuyo. Kaya tumango na lang siya at inabot ang sobre. Dumating po ako, sabi niya sa wakas, hindi bilang ina ng santo, kundi bilang tagapaghatid ng isang mensahe. Isang lihim mula sa aking anak. Inilaan niya ito para lamang sa papa na magpapakanon sa kanya. Maingat na kinuha ni Pope Leo ang sobre at tiningnan ang seal. Kumirot ang kanyang kilay nang makita ang nakaukit na krusipiho. Ito ba ang galing sa inyong lola? Tumango si Antonia. Ipinamana niya iyon kay Carlo noong siya'y 8 taong gulang. Umupo silang dalawa. Tahimik. Tanging huni ng mga ibon mula sa labas ng bintana ang maririnig. Nilapag ng papa ang sobre sa mesa, ngunit hindi pa niya ito binubuksan. Sa halip, tumingin siya kay Antonia. Alam mo ba ang laman nito? Ni minsan po, sagot niya. Sinumpaan ko kay Carlo na hinding-hindi ko ito bubuksan. Sinabi niya na para lamang ito sa inyo. At sinabi niya na ako ang magiging papa. Hindi niya alam ang pangalan mo, ngunit sinabi niya na ang lalaking kanyang nakita sa isang pangitain ay siya ring magpapakanon sa kanya. Tumango ang papa. Tila hindi siya nabigla, parang may matagal ng duda na ngayon ay napagtibay. Kailan niya ito isinulat? Setyembre 25, 2006. Araw matapos niyang sabihin sa akin na may nakita siya sa panaginip. Isang lalaki na nakaputi, nakaupo sa trono ng Santo Pedro. May mga salita siyang binitiwan na hindi ko lubos na naintindihan noon. Tulad ng alin? Sinapo ni Antonia ang kanyang dibdib. Sinabi niya, Mama, ang simbahan ay papasok sa internet at ang Eukaristya ay tatawid sa mga screen. Ngunit hindi dapat mawala si Jesus sa gitna ng teknolohiya. Tahimik muli. Tumayo si Pope Leo at nilapitan ang kanyang istante.
Kinuha ang isang lumang kopya ng Catechism of the Catholic Church, binuklat ito, at ipinakita kay Antonia ang isang pahina. Sinabi rin ni Santo Juan Pablo ay noon, ang bagong Areopagus ng ating panahon ay ang mundo ng komunikasyon. Nilapag niya ito. Marahil ngayon ay panahon na hindi lang ito banggitin, kundi isa katuparan. Naglakad pabalik ang Papa sa kanyang upuan, at sa wakas, kinuha ang sobre. Hinalikan muna niya ito. Maaari ko bang buksan ito ngayon sa iyong harapan? Po, Santo Papa. Ngayon lang niya pinayagan. Maingat niyang sinira ang wax seal. Ang tunog ay parang pagsabog ng panibagong kabanata ng kasaysayan. Sa loob, 3 pahinang sulat kamay na papel. Maayos ang pagkakasulat, medyo masikip, ngunit malinaw. Sa itaas ng unang pahina, para kay Pope Leo Rasi, basahin lamang matapos ang aking canonization. Napalunok si Pope Leo. Hindi pa niya binabasa. Tiningnan niya muna si Antonia. Alam mo bang ginagawa mo ngayon ay isang gawaing pangkasaysayan? Hindi ko alam kung ano ang mangyayari pagkatapos nito, sabi niya, pero alam ko kung ano ang ipinagkatiwala sa akin. At iyon ang mas mahalaga. Tumango ang Papa. Sabay nilang nilapad ang unang pahina. Habang nagsisimula ng bumasa si Pope Leo, parang may kakaibang presensya ang bumalot sa opisina. Ang liwanag mula sa bintana ay tila naging mas mainit, mas matalim. Isang uri ng katahimikan ang bumagsak, hindi nakakatakot, kundi banal. Bumasa siya. Mahal kong Papa Leo Rasi, kung binabasa mo ang liham na ito, nangangahulugan na dumating na ang sandali ng propesya. Nagkatinginan silang dalawa. At ang mundo ay tila tumigil. Ang araw ay sumisikat sa ibabaw ng Vatican, sumasalamin sa dam ng St. Peter's Basilica na tila apoy na bumabalot sa marmol na sagrado. Sa loob ng Palasyo Apostoliko, ang tunog ng lumang pendulum clock ay mahinang sumasabay sa mga yabag ng mga sapatos sa marble floor. Sa silid ng Santo Papa, si Pope Leo Rasi ay nakaupo sa kanyang desk, tanging ang tahimik na tunog ng fountain pen ang sumisira sa katahimikan. Isinusulat niya ang isa sa mga 12 ng liham na inaasahang pirmahan ngayong umaga, isang mensahe para sa Arsobispo ng Manila tungkol sa mga pag-aalalang pastoral sa mga kabataan sa urban communities. Kung paano natin maabot ang kabataan sa kanilang wika, sa kanilang mundo, iyan ang tanong na paulit-ulit na bumabagabag sa akin. Bulong niya sa sarili habang nilalagdaan ang liham. Ibinaba niya ang kanyang pluma at tumingala. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay nakalatag ang mapa ng mundo, may maliliit na marker sa bawat bansa na may misyon ng simbahan. Napansin niyang karamihan sa mga marker ay may digitized annotations, mga estadistika, social media reach, mobile engagement. Isang katok ang pumunit sa katahimikan. Pumasok, wika niya. Pumasok ang kanyang personal na sekretaryo, si Padre Giovanni, may dalang silver tray. Santo Papa, ang inyong kape. At may update mula sa sekretariado. Ang inyong 9:15 na appointment, si Antonia Salzano Acutis, ay nasa labas na po. Tumango si Pope Leo. Ihanda ang sala. Sabihan ang Swiss Guard na iwasan ang anumang media sa koridor. Walang dapat makaalam ng pulong na ito. Po, Santo Papa. Nang lumabas si Giovanni, tumayo si Pope Leo at lumapit sa kanyang bintana. Sa baba, nagsisimula ng magsidatingan ang mga turista. Marami sa kanila ay kabataan. Nakita niya ang isang grupo na nagtatawanan habang nagsiselfie, may hawak na bandilang Italyano na may mukha ni Carlo Acutis. Carlo. Napabuntong hininga siya. Noon pa man, bago pa man siya mahalal bilang papa, may kakaibang puwersa na siyang nararamdaman tuwing naririnig niya ang pangalan ng binatang iyon. Sa kanyang mga taon sa Peru bilang misyonero, nakita niya kung paano ang mga kabataan ay parang unti-unting nawawala sa orbit ng simbahan. Ngunit nang unang marinig niya ang kwento ni Carlo, isang kakaibang katiwasayan ang kanyang naramdaman, parang isang pangakong unti-unting natutupad. Nang muling kumatok si Giovanni, alam niyang dumating na ang sandali. Sa pagbukas ng pinto, tumambad sa kanya si Antonia, mahinhin, matatag, at may dalang aura ng isang inang hindi nasira ng panahon, kundi pinanday nito. Banal na ama, mahina niyang bati. Madam Antonia, sagot ng Papa. Napakagandang makita ka. Maupo ka, pakiusap. Umupo sila sa magkabilang dulo ng mesa. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan. Walang nagsalita kaagad, at tila parehong nararamdaman nila ang kabigatan ng sandaling ito. Hawak ni Antonia ang sobre.
Hindi niya ito inabot agad. Sa halip, tiningnan niya ang papa sa mata. Bata pa lang si Carlo, alam niyang kakaiba siya. Ngunit sa mga huling linggo bago siya pumanaw, tila lalong luminaw sa kanya ang kanyang layunin. Tiningnan ni Pope Leo ang sobre. Bakit ngayon lamang ninyo ito dinala? Sinabi niya, ibigay lamang ito sa papa na magpapakanon sa kanya. At sa ikalawang araw pagkatapos ng canonization. Tumango ang Santo Papa, ngunit hindi niya inabot agad ang sobre. Sa halip, tinanong niya, alam mo ba ang laman nito? Hindi. Ni minsan, hindi ko binuksan. Sinumpaan ko. Muli katahimikan. Sa puntong iyon, tila bumagal ang oras. Marahang kinuha ni Pope Leo ang sobre mula sa kanyang kamay at tiningnan ito ng mabuti. Ang wax seal ay may hugis ng isang luma, simple, at waring hand-carved na krusipiho. Pamilyar ito, bulong niya. Iyan ang krusipiho ng lola ni Carlo. Siya ang nagbigay niyan sa kanya bago siya nagkaroon ng kanyang unang komunyon. Kinuha ng papa ang sobre at inamoy ito, isang gawin niya tuwing hawak niya ang mga lumang sulat. May bahid ng lumang papel, bahagyang langis, at kung anong amoy ng kahoy na matagal nang nakatago. Ipinatong niya ito sa ibabaw ng mesa, ngunit muli siyang tumingin kay Antonia. May sinabi ba siya tungkol sa akin? Hindi ko ibig sabihin ang pangalan ko. Ibig kong sabihin ako bilang ako. Tumango si Antonia. Sinabi niya na ang papa na magpapakanon sa kanya ay isang lalaking hindi natatakot sa mga tanong ng makabagong mundo. Isang papa na hindi lang naglilingkod sa simbahan, kundi nakikinig din sa henerasyon na madalas hindi pinakikinggan. Tahimik na tumango si Pope Leo. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at lumapit sa lumang aparador. Doon niya kinuha ang isang maliit na krusipiho na minsan ay pagmamay-ari ni Pope John Paul II. Alam mo ba kung ano ang sinabi ng yumaong papa minsan sa isang pribadong pulong sa Peru? Tanong niya habang tinitingnan ang krusipiho. Ano po yon? Ang susunod na revolusyon ng simbahan ay hindi manggagaling sa mga simbahan, kundi sa mga screen ng kabataan. Ngunit dapat tayong mag-ingat na hindi lang ilipat ang altar sa digital, kundi dalhin si Kristo mismo sa gitna nito. Ibinalik niya ang krusipiho sa lalagyan. Noon, hindi ko naintindihan ang ibig niyang sabihin. Ngayon, parang nagsisimula na akong maunawaan. Tiningnan niyang muli si Antonia. Handa ka na ba? Higit kailanman, sagot niya, marahang tumango. Kinuha ng papa ang sobre, huminga ng malalim, at sinimulan itong buksan. Habang sinisira niya ang tatak, may kakaibang lakas na parang lumaganap sa silid. Isang mainit na ihip ng hangin kahit sarado ang lahat ng bintana. Napatingin si Antonia. Napansin niya rin. Hinugot ng papa ang unang pahina at binasa sa sarili. Mahal kong Papa Leoracie, kung binabasa mo ang liham na ito, nangangahulugan na dumating na ang sandali ng propesya. Natigilan si Pope Leo. Hindi ako propeta at hindi ko inaangkin na may alam ako sa lahat. Ngunit pinakita sa akin ni Jesus ang ilang bagay na kailangang mong malaman upang maisakatuparan ang iyong misyon. At nais kong sabihin sa iyo ngayon, hindi ka nag-iisa. Tumigil ang papa. Inilapag ang pahina at tumingin kay Antonia. Iba ang pakiramdam. Hindi lang ito sulat. Para itong panalangin na isinulat upang buksan sa sandaling tama na ang lahat. Ngumiti si Antonia, puno ng luha ang mata. Iyon mismo ang sinabi niya. Nagpatuloy si Pope Leo sa pagbasa, ngunit hindi lahat ng nakasulat ay binasa ng malakas. Tumitigil siya paminsan-minsan, minsang napapapikit, minsang kinakalabit ang gilid ng pahina na para bang may hinahanap. At habang lumalalim siya sa mga salita ni Carlo, nagbabago ang ekspresyon sa kanyang mukha, mula sa pagkamangha, tungo sa pagtanggap, tungo sa pagkilos. Tumayo siya bigla, hawak pa rin ang liham. Kailangan kong mapag-isa. Antonia, pwede bang bumalik ka mamayang hapon? Gusto kong tapusin ito nang ako lang muna. Tumango si Antonia. Po. Alam ko rin na hindi pa tapos ang lahat. Simula pa lang ito. Lumapit siya sa papa at muling kinuha ang kanyang kamay. Ngayon, banal na ama, kayo na po ang tagapag-ingat ng misyon ng aking anak. At sa katahimikan ng opisina, habang si Antonia ay palihim na lumalabas, si Pope Leo ay naiwan mag-isa, nakatingin sa mga salitang isinulat ng isang batang lalaking namatay sa leukemia, ngunit nabuhay sa pananampalataya. Sa mga kamay niya ay hindi lamang isang liham. Isa itong tawag. Isang direktiba. Isang plano para sa hinaharap ng simbahan.
Isang plano na kailangang simulan ngayon. Nang tuluyang maisarado ang pinto sa likod ni Antonia, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Nanatiling nakatayo si Pope Leo Rassi sa gitna ng opisina. Ang liham ni Carlo ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay, 3 pahinang tila yari sa papel, ngunit may bigat ng bato sa kanyang dibdib. Maingat niyang ibinuka muli ang unang pahina. Ang kanyang mata ay dahan-dahang dumaan sa mga salita, na parang bawat linya ay isang landmine ng damdamin at propesya. Mahal kong Papa Leo Rassi, kung binabasa mo ang liham na ito, nangangahulugang nakoronahan na ako bilang isang santo. Huwag kang matakot, hindi kita sinusubukang akitin patungo sa misteryo o himala. Sinusubukan ko lamang gampanan ang aking bahagi mula sa kabilang buhay. Napahinto ang Papa, kinuyom ang kanyang kamao. Ang boses ng isang batang lalaki ay tila bumubulong sa kanyang tainga. Hindi ito katulad ng mga sulat na madalas niyang basahin mula sa mga tagahanga, deboto, o kahit sa mga teologo. May otoridad ang liham na ito. Hindi sa posisyon, sa kalinawan. Noong Setyembre 24, 2006, isang gabi bago ko isinulat ang liham na ito, nagpakita sa akin si Jesus sa panaginip. Hindi siya nagsalita ng marami. Ngunit ipinakita niya sa akin ang isang lalaking nakaputi, nakaupo sa trono ni Pedro. May hawak siyang silver na krusipiho, hindi katulad ng suot ng mga nakaraang Santo Papa. Iba ito. Mas payak. Mas personal. Mas totoo. Dahan-dahang inangat ni Pope Leo ang kanyang kamay. Sa loob ng bulsa ng kanyang sotana ay ang maliit na silver crucifix na iniwan ni Antonia. Kinuha niya ito at tiningnan. Tumpak. Sinabi niya sa akin na ang lalaking iyon ang magdadala sa simbahan sa bagong kontinente ng misyon. Hindi lupa. Hindi lang kultura. Kundi teknolohiya. Isang mundo kung saan ang mga kaluluwa ay naliligaw hindi sa gubat kundi sa algorithms. Muling napaupo ang Papa, waring tinamaan ng bigat ng mga salita. Pumikit siya, huminga ng malalim at ipinatong ang crucifix sa ibabaw ng liham. Hindi siya makaiyak. Hindi pa. Ang damdamin ay masyadong hilaw. Alam kong marami kang kinatatakutan, patuloy ng sulat. Dahil ako man ay natakot. Natakot akong hindi ako paniwalaan. Natakot akong isipin nilang mayabang ako o lumulubha ang aking sakit. Ngunit bawat gabing lumalapit sa aking huling paghinga, lalong luminaw sa akin ang misyon. Napatitig si Pope Leo sa mga bintana ng opisina. Sa labas, ang St. Peter's Square ay unti-unting napupuno. Ang mga cellphone ay kumikislap sa araw, parang mga bituin sa gitna ng araw. Isang ironyang moderno at sagrado. Sinabi sa akin ni Jesus na ikaw ay tatawagin na Leo. At hindi mo ito pipiliin dahil ito'y popular. Pipiliin mo ito dahil naniniwala kang kailangan mo ng tapang ng isang leon para harapin ang bagong panahon. Gagamitin mo ang iyong karanasan sa Latin America at ang iyong kabataan sa Estados Unidos upang tulayin ang luma at bagong simbahan. Dito napatigil ang Papa. Wala siyang sinabihan kung bakit niya pinili ang pangalang Leo. Hindi iyon ideya ng sinuman sa conclave. Wala sa mga tagapayo niya ang pumayong gamitin ito. Pinili niya ito sa katahimikan ng kanyang puso habang nag-iisa sa Sistine Chapel matapos ang pagboto. Leo. Para sa lakas. Para sa pagbabago. At ngayong sinasabi ni Carlo na nakita niya yon, 19 na taon bago pa man mangyari, ay isang bagay na hindi niya mabaliwala. Itinuloy niya ang pagbasa. May mga taong magsasabing hindi posibleng mabuhay ang kabanalan sa digital na mundo. May mga tatanggi na ang social media ay maaaring maging kasangkapan ng Diyos. Ngunit ito ang katotohanan, kung si Jesus ay naroroon sa mga daan ng Roma, naroroon din siya sa mga daan ng internet. Muling kinilabutan si Pope Leo. Hindi dahil sa poetic ang mga salita, kundi dahil sa katumpakan nito sa kanyang sariling mga panalangin nitong mga nakaraang buwan. Tumayo siya at nagsimulang maglakad sa silid, bitbit ang liham. Papa Leo, ang aking canonization ay hindi pagtatapos. Simula pa lang ito. Hindi ako naging santo upang pagmasdan sa mga estatwa. Naging santo ako upang magsimula ng kilusan. Isang kilusan ng mga kabataan na hindi takot gamitin ang teknolohiya para sa kaluwalhasyan ng Diyos. Isang tunog mula sa koridor, tumigil siya. Marahil si Giovanni, ngunit hindi niya pinansin. Sa kanyang isipan, ang buong mundo ay nawala. Tanging si Carlo at ang kanyang mga salita ang naiwan.
Ang simbahan ay dapat matutong manalangin sa digital. Dapat nitong tanggapin na ang screen ay hindi kaaway. Ang tunay na kaaway ay ang kawalang laman. Ang kawalang lalim. Ang kawalang pakialam. Muling naupo si Pope Leo, hawak ang kanyang noo. Ramdam niya ang pag-init sa kanyang batok, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paggising. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ang mga tanong na gumugulo sa kanyang isip ay nasasagot na. Hindi ng isang konseho. Hindi ng isang teologo. Kundi ng isang binatilyong may leukemia. Ang aking panaginip ay may kasamang larawan, isang simbahan na hindi lang tumatanggap ng teknolohiya, kundi binabago ito. Ginagawang banal ang mga platform. Pinapasok ang TikTok, YouTube, Discord, hindi para mag-viral, kundi para magligtas ng kaluluwa. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Parang sumasakit ang ulo niya, ngunit may kasama itong liwanan. Mga imahe ng mga kabataang may hawak na cellphone habang nakaluhod sa Adoration Chapel. Mga livestream na may kasamang rosaryo. Mga api na nagtuturo ng Lectio Divina. Ang pangalan ko ay Carlo. Ngunit alam kong hindi ako nag-iisa. May darating pa. Marami pa. Isang batang babae sa France na may misyon sa artificial intelligence. Isang musikero sa Brazil na gagamitin ang digital na musika upang baguhin ang liturhiya sa internet. At higit sa lahat, ikaw. Ikaw, Santo Papa, ang magiging tagapagsindi ng apoy. Muling napatigil si Pope Leo. Muli niyang binuklat ang liham, inangat ang pangalawang pahina, malinis, hindi gasgas, halos parang bago pa. Ngunit bago niya basahin iyon, tumingin siya sa crucifix ni Carlo. Pinulot niya ito mula sa mesa at hinawakan. Isang matamis ngunit matinding kuryente ang dumaloy sa kanyang mga kamay. Carlo, bulong niya. Kung ito ang iyong hiling, kung ito ang plano ng Diyos, itutuloy ko. At sa unang pagkakataon mula nang siya'y naging papa, hindi siya nagtanong, kaya ko ba ito? Ang tinanong niya ay, ano ang susunod na hakbang? At sa ilalim ng liwanag ng araw ng Roma, sa gitna ng isang opisina na saksi sa daan-daang taon ng kasaysayan, ang isang liham mula sa langit ay nagsimulang magpabago ng lahat. Monza, Italia, Setyembre 2006. Ang amoy ng antiseptiko at bulaklak ay magkasalungat na naglalaban sa hangin. Sa silid 207 ng San Gerardo Hospital, ang puting ilaw mula sa fluorescent lamp ay lumalambot tuwing bumabagsak sa pisngi ng isang binatilyong payat, nakasuot ng simpleng pajama at may rosaryo sa pulso. Si Carlo Acutis ay 15 taong gulang, ngunit sa kanyang mga mata ay may lalim na hindi kayang ipaliwanag ng edad. Sa tabi ng kanyang kama, nakaupo si Antonia, ang kanyang ina, hawak ang isang tela ng rosaryong pinangunguluhan nila gabi-gabi. Hindi ito kagaya ng mga dating araw. Ngayon, mas madalas ang pag-ubo ni Carlo. Mas mabigat ang kanyang paghinga. Ngunit ang kanyang boses, kung kailan nagsalita, ay buo, malinaw, at parang may layunin. Mama, bulong niya, hindi inaalis ang tingin sa kisame, nakita ko na naman siya kagabi. Napalingon si Antonia. Sino? Siya. Ang lalaking nakaputi, ang may hawak ng maliit na silver crucifix. Nakaupo siya sa loob ng isang malaking bulwagan. Maraming libro sa paligid. At ang mga mata niya, mama. Asul. Mapayapa. Pero para bang alam niya ang buong mundo. Tahimik si Antonia. Inabot niya ang tubig sa bedside table. Uminom ka muna, anak. Yumiling si Carlo. Hindi. Kailangan kong sabihin ito bago ko makalimutan. Kakaiba ang panaginip, mama. Hindi ito tulad ng dati. Sa panaginip ako'y hindi nakahiga. Nakatayo ako sa likod ng papa. At habang nagsasalita siya sa milyon-milyong tao, sinabi niya na ako raw ang simula, na hindi ako ang tugatog kundi ang simula ng isang bagong panahon. Anak, Tinangkang saluhin ni Antonia ang damdamin, baka bunga lang ng gamot ang panaginip. Ngunit umiling si Carlo. Hindi, mama. Alam kong totoo. Ramdam ko. Tumigil siya, umubo ng bahagya, at muling nagsalita. Ang nakita ko, mama, ay isang simbahan na hindi takot sa screen. Isang simbahan na alam na ang teknolohiya ay hindi ang problema, kundi ang kawalan ng direksyon kung paano ito gamitin. Napatigil si Antonia sa kanyang pagtatahi. Ang kanyang kamay ay lumapat sa tuhod ni Carlo. Ano ang gusto mong gawin ko, anak? Hindi na yon, sagot ni Carlo. May oras yan. Isusulat ko ang lahat.
Hindi ko alam kung kailan ito mababasa, pero dapat itong makarating sa kanya. Sa papa. Yung papa na nakita ko. Anong klaseng papa? Yung may mukha ng misyonero, ngunit ang mata ng isang coder. Yung hindi lang nagdarasal para sa kabataan, kundi nakikinig sa kanila. Yung hindi takot sa likes, sa algorithms, o sa artificial intelligence. Tumawa si Antonia kahit umiiyak. Hindi ko alam kung may ganyan. Meron, mama. Nakita ko siya. Darating siya. At pagdating niya, gusto kong matulungan siya. Tahimik na bumagsak ang mga luha sa pisngi ni Antonia habang pinapanood niya ang anak na tila napapagod na, ngunit nagpupumilit magsalita. Alam mo ba kung anong pinakita sa akin ni Jesus kagabi, bukod sa papa? Ano? Mga kabataan, mama. Iba-iba ang kulay. Iba-iba ang salita. May mga taga-Africa na nagdadasal sa East Chapel. May mga taga-Brazil na gumagawa ng sagradong musika gamit ang AI-generated instruments. May mga taga-France na gumagawa ng virtual catechism. Anak, At lahat sila, mama, hindi santo sa altar. Santo sa Discord. Sa YouTube. Sa Metaverse. Pero totoo sila. At banal sila. At alam kong darating ang panahon na kailangan natin sila. Napahigpit ang hawak ni Antonia sa kamay ng anak. Nararamdaman niyang binubuksan ng Diyos ang langit sa silid na iyon. Hindi ito kwento. Hindi ito katang-isip. Ito'y paghahayag. Vatican, kasalukuyan. Sa opisina ng Papa, natapos na ni Pope Leo XVI ang unang pahina ng liham ni Carlo. Nakalapat ito sa mesa, katabi ng crucifix. Sa kanyang puso, may bumabalik, hindi alaala, kundi damdaming tila hindi niya sarili. Parang naririnig niya ang boses ng isang binatilyo na hindi pa niya kailanman nakita, ngunit ngayon ay parang matagal na niyang kakilala. Umangat siya mula sa kanyang pagkakaupo at lumapit sa bintana. Ang liwanag ng araw ay malambot na dumampi sa kanyang mukha. Tumunog ang kanyang telepono. Si Giovanni. Santo Papa, sabi nito, handang makipagkita ang mga kinatawan ng komisyon para sa kabataan bukas. Nais daw po nilang ibahagi ang kanilang mga panukala. Tumango si Pope Leo. Sabihin mong darating ako. Ngunit bago ang meeting, gusto kong matawag ang ilang kabataan mula sa mga universidad. Hindi lang mga lider ng simbahan, kundi mismong kabataan. Anong partikular na grupo po? Yung mga kasalukuyang nabubuhay sa digital. Hindi lang mga katolikong estudyante. Gusto ko ng mga artist, coder, gamer. Mga taong alam ang mundo na hindi nababasa sa teolohiya lamang. Batay po ba ito sa liham? Tahimik na tumango ang Papa. Masasabi kong, pero hindi lang iyon. Batay ito sa tinig ng isang batang santo na naririnig ko sa katahimikan. Pagkababa ng tawag, muling bumaling si Pope Leo sa liham. Kinuha niya ang ikalawang pahina. Ngunit bago niya buksan ito, ipinikit niya muna ang kanyang mga mata. At sa dilim ng kanyang panalangin, narinig niyang muli ang tinig. Ang hinaharap ng simbahan, Santo Papa, ay hindi ililigtas ng hierarchy. Ililigtas ito ng mga kabataan na alam kung paano dalhin si Jesus sa isang mundo na ubos na sa ingay. At ang mga alingawngaw ng langit ay hindi na lamang alala. Sila'y naging direksyon. Ang ikalawang pahina ay hindi kasing dami ng palamuti gaya ng una. Wala nang pagpapakilala. Wala nang mga poetic na pahayag. Ito'y tuwiran, matalas, at detalyado, parang plano ng arkitekto, ngunit ang blueprint ay para sa kaluluwa ng makabagong simbahan. Nakasulat sa itaas ang pamagat. Inisyatibo para sa evangelisasyong digital, plano ng aksyon. Bago pa man simulan ni Pope Leo XVI ang pagbasa, naramdaman niyang muli ang kabigatan ng bawat salita. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang mesa, nakasandal, ngunit tuwid ang likod. Wala siyang kasama sa silid kundi ang lampara, ang sulat, at ang presensya ng Espiritu. Isa, paglikha ng isang Pontifical Academy for Digital Evangelization, PAID. Layunin, magbigay ng teolohikal, teknikal, at pastoral na pagsasanay para sa mga kabataan na nais gamitin ang teknolohiya sa paglilingkod sa Ebanghelyo. Mga hakbang. Itatag sa ilalim ng Congregation for the Doctrine of the Faith. Buksan ang mga pinto nito sa mga programmer, designer, streamer, influencer, gamer, developer, life specialists, at liturgical technologists. Maglunsad ng pandaigdigang kompetisyon para sa mga inobatibong proyekto sa larangan ng T-Faith Tech. Natigilan ang Papa.
Ilang segundo siyang nakatitig sa linya, paulit-ulit na binabasa ang salitang liturgical technologists. Hindi niya kailanman narinig ang terminong iyon noon, pero ngayon, tila natural ito. Tila may puwang ito sa mundo na kanyang kinakatawan. Tumango siya ng marahan. Carlo, napakabilis mo. Itinuloy niya ang pagbasa. 2. Pagkilala sa mga santos digitales. Layunin, iangat ang mga makabagong martir at banal na buhay na gumagamit ng teknolohiya upang itaguyod ang pananampalataya. Kondisyon. Dapat may patunay ng tunay na conversion o evangelization na nangyari online. Maaaring isama sa proseso ng beatification ang digital footprint bilang ebidensya. Maglunsad ng isang annual global recognition, Beati in Rete, mga pinagpala sa internet. Hindi niya napigilan ang sarili. Tumawa siya, hindi ng panunuya, kundi ng pagkamangha. Mga pinagpala sa internet, bulong niya. Parang imposible kung ibang panahon ito. Pero ngayon parang kulang pa nga. Itinuloy niya ang sulat. 3. Paglulunsad ng Vatican-endorsed spiritual platforms. Layunin, gamitin ang mga digital platform upang gawing abot kamay ang mga sakramento, aral, at buhay espiritual. Halimbawa, Confess at, isang API na naggagabay sa tamang pagsusuri ng konsensya bago magkumpisal, may kasamang schedule ng mga pari sa lokalidad. Leksyo Panandang Pandagdag, API para sa guided Bible reading with a based spiritual direction. Ikatechismo, online catechism platform para sa mga batang hindi naaabot ng simbahan sa mga liblib na lugar. Tumayo si Pope Leo at nagsimulang maglakad paikot sa opisina. Ang kanyang damdamin ay parang umiikot sa pagitan ng inspirasyon, kaguluhan, at kaunting takot. Nakakabighani ang ideya, ngunit ramdam niyang totoo ito. Hindi ito pangarap. Hindi ito science fiction. Ito ay panawagan. Muli siyang bumalik sa mesa at binasa ang sumunod. 4. Pagsasanay para sa mga pari sa digital pulpits. Layunin, sanayin ang mga pari at relihiyoso sa tamang paggamit ng social media, streaming, podcasting, at online community building. Dagdag, magtalaga ng mga digital missionaries na siyang magiging katuwang sa pagbuo ng mga online parish communities. Sa puntong iyon, tila naramdaman ni Pope Leo ang biglang pagbagsak ng kumbiksyon sa kanyang balikat. Hindi ito proyekto ng isang araw. Hindi ito kampanyang EA, ito ay isang buong reforma. Isang malalim na pagbabagong hindi lang teknikal kundi teolohikal. Pumikit siya. Sa katahimikan ng silid, narinig niyang muli ang tinig ni Carlo, hindi na mula sa liham, kundi sa kanyang puso. Hindi ko gustong palitan ng simbahan. Gusto kong gisingin ito. Hindi tayo dapat matakot. Kung ang Diyos ay bumaba sa anyo ng tinapay, bakit hindi siya pwedeng pumasok sa pixels? Bumuntong hininga ang Papa at muling binuksan ang liham. 5. Pagbuo ng isang Digital Liturgy Council. Layunin, pag-aralan ang moral, pastoral, at espiritual na epekto ng teknolohiya sa liturhiya. Tanong. Paano maging sakramento ang presensya sa digital? Paano natin mapapanatili ang kabanalan kung wala ang pisikal na ritual? Tumigil si Pope Leo. Umupo siya, tinakpan ang mukha ng 2 kamay, at nanatili roon ng ilang minuto. Hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa kabuuan ng hinihingi sa kanya. Lahat ng ito ay matagal na niyang pinagdadasalan. Ngunit ngayon may direksyon. May plano. May mapa. Ang huli sa liham ay isang tanong, isinulat sa sariling linya. Handa ka na bang gumawa ng simbahang hindi lang buhay sa mundo, kundi buhay sa digital na kaluluwa ng henerasyon ngayon? Sa ilalim nito, isang simpleng linya. Ako ay patay na, ngunit ang misyon ay buhay. Carlo. Hinaplos ni Pope Leo ang sulat, tumayo, at tinawagan si Giovanni. Padre Giovanni, ipatawag mo ang sekretaryo ng Estado, ang prefekto ng Congregation for the Doctrine of the Faith, at ang mga ulo ng Catholic Communications Network. Gusto ko silang lahat bukas ng umaga. Sa anong layunin, Santo Papa? Simulan natin ang paghuhukay ng bagong pundasyon. Handa akong itayo ang tulay. Anong tulay po? Tulay mula sa altar papunta sa algorithm. Isinabit niya ang crucifix ni Carlo sa isang maliit na hook sa kanyang mesa, tumingin sa kisem at bulong. Simulan natin, anak. Maagang umaga sa Vatican. Ang liwanag ng araw ay bahagyang sumasayad sa kisam ng Sala Clementina, kung saan nakaupo si Pope Leo XIII sa gitna ng isang mahabang mesa, pinalilibutan ng ilan sa kanyang pinakapinagkakatiwalaang tagapayo.
May 13 mukha sa silid, kabilang ang sekretaryo ng Estado, ang prefekto para sa doktrina ng pananampalataya, at mga pinuno ng Catholic Communications Network. Sa gitna ng mesa, isang makapal na folder ang nakalatag, puting papel na walang logo ng Vatican, isang bagay na bihirang makita sa ganitong klaseng pagpupulong. Salamat sa inyong pagdalo, wika ng Papa, ang boses ay kalmado ngunit matatag. Ang pag-uusapan natin ngayong umaga ay hindi isang dokumento lamang. Hindi rin ito isang regular na mungkahi. Ito ay simula ng isang bagong yugto. Nagkatinginan ang ilang opisyal. Isang uri ng tensyon ang mabilis na bumalot sa paligid, tulad ng isang bagyong paparating pero hindi paramdam ng lahat. Bumukas ang folder. Ipinakita ng Papa ang unang pahina ng kanyang ini-edit na bersyon ng sulat ni Carlo, walang pangalan ng pinanggalingan, walang palatandaan na ito ay galing sa isang bata o sa isang santo. Ipinresenta niya ito bilang isang pananaw. Isang ideya. Isipin niyo ito, patuloy niya. Isang Pontifical Academy for Digital Evangelization. Isang sentro para sa mga kabataan mula sa buong mundo, hindi para lang mag-aral ng teolohiya, kundi upang gamitin ang kanilang talento sa teknolohiya para sa pagpapalaganap ng pananampalataya. Nagtaas ng kamay ang Arsobispo Mancini, isa sa mga mas kilalang konserbatibo sa Curia. Banal na ama, patawad, pero akademya para sa mga coder. Influencers. Hindi ba't mas dapat tayong mag-focus sa muling pagbuhay ng mga seminaryo? Ang tunay na krisis ay sa bokasyon. Tahimik na tumango si Pope Leo. Tama ka. Pero ang tanong ko, saan nanggagaling ang bokasyon ngayon? Sa mga tahimik na chapel pa rin ba? O sa mga live stream, sa mga testimonial videos, sa mga online retreats? Ang tawag ng Diyos ay hindi nakatali sa isang format. Kung may mga kabataan na unang naririnig ang tinig ng Diyos sa TikTok, hindi ba tungkulin nating puntahan sila roon? Sumingit si Monsignor Javier, pinuno ng Liturgical Affairs. Santo Papa, paano natin sisiguruhin ang kabanalan sa ganitong klaseng espasyo? Paano natin poprotektahan ang simbahan laban sa pagkababa ng kalidad ng ating liturhiya kung ang medium ay mabilis at minsan mababaw? Huwag ninyong pagkakamaliang ang bilis ay kababawan, sagot ng Papa. Minsan ang isang 6 na segundong video ay kayang gisingin ang puso ng isang taong 5 taon nang malayo sa Diyos. Tahimik. Mabigat. Hindi lahat ay kumbinsido, ngunit malinaw na hindi rin basta ideya lang ito. May determinasyon sa boses ni Pope Leo, isang tono na madalang niyang gamitin. Tatanungin ko kayo ngayon, hindi bilang tagapayo, kundi bilang pastol, dugtong niya. Handa ba kayong isuko ang ilang bahagi ng inyong komportableng istruktura upang magbigay daan sa mga bagong paraan ng pagsaksi? Walang sumagot. Pero ang katahimikan ay hindi pagtutol, ito ay pag-isip. Sa huli, tumango si Cardinal Rojas, isang Latin American prelate na matagal nang kilala sa mga progresibong hakbangin sa kanyang rehiyon. Banal na ama, wika niya, marahil ito ang panahon kung kailan hindi na sapat ang itayo lamang ang simbahan sa gitna ng bayan. Kailangan na nating itayo ito sa gitna ng signal. Dahan-dahang umiti si Pope Leo. Tumayo siya at inabot ang dokumento sa lahat. Hindi ko hinihiling ang inyong pagsang-ayon ngayon, Anya. Hinihiling ko lang na buksan nyo ang inyong puso. Sa loob ng 1 linggo, gusto kong bumuo tayo ng paunang komite para sa akademya. Hindi ito magiging optional. Ito ang magiging direksyon. Pagkatapos ng pulong, habang isa-isang lumalabas ang mga kardinal, naiwan si Pope Leo sa silid. Tumingin siya sa malaking krusipiho sa dingding. Isang tanong ang bumalot sa kanyang isipan. Handa ba talaga ang simbahan? Pero bago pa siya makalubog sa pagdududa, pumasok si Giovanni. Santo Papa, may isa pa pong kahilingan. Sino? Grupo po ng mga kabataang Katoliko na lumilikha ng content online. Nalaman nilang nandito po si Antonia Acutis kamakailan. Nais daw po nilang makausap kayo kahit saglit. Nagliwanag ang mukha ng Papa. Dalhin mo sila rito. Ngayon na. 1 oras ang lumipas at nakaupo sa parehong silid ang 5 kabataan mula sa iba't ibang panig ng mundo. Isang Filipino vlogger na nagli-livestream ng mga misa tuwing linggo. Isang Nigerian programmer na gumagawa ng Rosary app. Isang batang Pranses na nagsusulat ng theological comics. Isang Brazilian na nagsasalin ng mga doktrina sa street language. At isang Amerikanang gamer na may debosyon kay Carlo Acutis. Tahimik silang lahat sa presensya ng Papa, ngunit ang kanilang mga mata ay hindi takot, punito ng pagkasabi.
Sabihin niyo sa akin, sabi ng Papa, paano ninyo naririnig ang Diyos sa inyong mundo? Sumagot ang Pinay na vlogger, si Lian. Sa comment section po, Santo Papa. Minsan may mga taong nagsasabing ngayon lang ako muling nagdasal dahil sa video mo. Para pong confession booth ang inbox ko. Tumango ang gamer. Ako po, naglalaro ng Minecraft, pero naglalagay po ako ng Bible verses sa mga structure ko. Yung ibang players, natutuwa, natatawa, pero may isang beses, may player na nagsabing gusto na niyang magpakamatay hanggang sa mabasa niya yung God is close to the broken-hearted na inilagay ko sa gate ng lungsod namin. Napatigil si Pope Leo. Muli, parang naririnig niya ang tinig ni Carlo sa mga kwentong ito. Gusto ko kayong imbitahan, anya, hindi bilang panauhin, kundi bilang tagapagtatag. Itatayo natin ang Pontifical Academy for Digital Evangelization, at kayo ang magiging mga unang haligi nito. Nagkatinginan ang 5. Parang hindi sila makapaniwala. Ngunit sa halip na tumili o umiyak, tumayo silang lahat at lumapit. Isa-isa silang humalik sa kanyang singsing, hindi dahil sa tradisyon, kundi bilang tanda ng kanilang pagtanggap. Magsimula tayo sa inyo, wika ng Papa, kayong binhi. Kayong unang sumibol sa lupang ito. At sa araw na yon, sa isang silid ng Vatican, kung saan normal na pinag-uusapan ang mga batas ng pananampalataya, may isinilang na bagay na hindi batas, kundi buhay. Buhay na digital. Buhay na banal. Ang binhi ay itinanim. At ang lupa, bagamat bago, ay handa na ring tumanggap. Isang pribadong chapel sa silangang bahagi ng Vatican ang binuksan ng lihim isang gabi ng Huwebes. Ang marble flooring nito ay makinis, malamig, at tahimik tulad ng silid bago ang pagsilang ng isang panalangin. Sa harap ng altar, nakaupo si Pope Leo XVI, walang korona, walang mahahabang kasuotan. Tanging simpleng puting sutana at isang maliit na crucifix sa kanyang liig ang suot niya. Sa harap niya, 5 kabataan. Hindi mga seminarista. Hindi rin mga kandidato para sa pagkamadre o pari. Mga batang mukhang maaaring makasalubong mo lang sa subway o sa isang coffee shop. Ngunit sa kanilang mga mata, nandoon ang liwanag ng isang bagay na hindi basta-basta. Isa-isa silang ipinakilala ni Padre Giovanni bago pa magsimula ang pulong. Hindi formal. Walang titulo. Ang layunin ay hindi ideolohiya, kundi relasyon. Si Lian, 23 taong gulang, mula sa Maynila. May YouTube channel na tinatawag na Lingkod Live, kung saan nagla-livestream siya ng mga rosaryo at gumagawa ng commentary sa mga readings ng misa. Nagsimula siya sa kwarto ng kanyang lola gamit lang ang cellphone. Si Gabriel, 25, taga São Paulo. Isang music producer at rapper na nagsasalin ng mga salmo sa estilo ng hip-hop. May halos 1 milyon na taga-subaybay sa TikTok. Tila rebelde sa panlabas, pero sa kanyang dibdib ay nakatatuwa ang pangalan ni Santa Ceclia. Si Claire, 20, taga Lyon, Pransya. Isang graphic novelist na gumagawa ng comics tungkol sa buhay ng mga santo, lahat nakapost sa Instagram. Lumikha siya ng viral thread tungkol kay Derice Deliciox sa estilong manga. May bagong proyekto, Saint a Week. Si Obasi, 24, mula sa Lagos, Nigeria. Isang developer ng API na tumutulong sa pagsusuri ng konsensya. Nagsimula lang siya sa University Hackathon at ngayon ay may app na may higit 500,000 downloads sa Africa. At si Jonathan, 22, mula sa Brooklyn. Isang gamer at streamer. Walang nakakaalam sa tunay niyang pagkatao online, kilala lang siya bilang frat god na kilala sa kanyang Minecraft builds ng mga basilika at monasteryo. Ngunit isang araw, sa kalagitnaan ng stream, nagsimula siyang mag-share ng reflections sa gospel readings at libo-libo ang nakinig. Tahimik silang lahat sa harap ng Papa, tila hindi pa rin makapaniwala na andoon sila. Salamat sa inyong pagdating, sabi ni Pope Leo, pinuputol ang katahimikan. Baka iniisip niyo, bakit kami? Bakit ngayon? Nagkatinginan ng 5 at si Lian ang unang nagsalita. Sa totoo lang po, Santo Papa. Umiti ang Papa. Bakit sa tingin mo? Sumagot si Obasi, magalang. Dahil po siguro may nakita kayo sa ginagawa namin. Hindi lang bilang hobby, kundi bilang misyon. Eksakto, wika ng Papa. Isa sa inyo ay sinulat na ang isang salmo sa beat ng trap. Isa ay gumagawa ng animation para kay San Francisco. Isa ay naglalakad sa digital confession booth. Alam nyo bang marami sa mga obispo natin ay hindi pa alam ang ibig sabihin ng livestream?
Tumawa sila, ngunit hindi dahil sa paghamak, kundi dahil totoo ito. Ito ang dahilan kung bakit kayo narito, patuloy ni Pope Leo. Dahil kailangan kong makinig sa inyo. Hindi ko kayang gawin ito mag-isa. Ang misyon ay hindi dapat mula sa taas pababa. Kailangan nating magtulungan. Kayong lahat ay mga binhing tumubo kahit walang pataba mula sa simbahan. Ngayon gusto kong ibuhos ang lahat ng tubig na meron ako para sa inyo. Tahimik si Claire, pero umangat ang kamay. Santo Papa, naniniwala po ba kayo na kami ay tinatawag para maging banal? Naniniwala ako na kayo ay tinatawag para maging higit pa riyan, sagot ng Papa. Kayo ang simula ng bagong kabanata. Mga santo na hindi itatayo sa altar, kundi sa feed. Mga misyonero sa comment section. Mga pari ng pixels. Hindi ko kayo tinatawag para sa opisina. Tinatawag ko kayo para sa labanan. Napatitig si Jonathan sa kanya. Bakit ngayon niyo po ito ginagawa? Sa tagal ng panahon, parang kami nasa gilid lang. Ngayon lang kami tinanong. Huminga ng malalim si Pope Leo. Sapagkat ngayon lang din kami handang makinig. Ngayon lang din ako gising. Tumayo siya mula sa silya at lumapit sa kanila. Ito ang tanong ko, handa ba kayong maging pundasyon ng isang bagay na hindi pa umiiral? Isang akademya para sa evangelisasyong digital. Kayong 5 ang magiging unang guro at unang estudyante. Walang template. Walang manual. Kundi pananampalataya lamang. Tumayo si Gabriel, seryoso ang mukha. Kung ito ay para kay Kristo, walang tanong. Ang sagot. Isa-isang tumayo ang iba, at parang isang di na pag-usapang kasunduan, sabay-sabay silang tumugon ng marahan, Amen. Ngumiti si Pope Leo, ngunit may luha sa sulok ng kanyang mata. Alam niyo ba, wika niya, may isang batang santo na nagsabi sa akin na darating ang panahong makikita ko kayo. Si Carlo, tanong ni Lian. Tumango siya. At ngayong narito kayo, alam kong hindi ako nagkamali. Sa gabing iyon, hindi na sila bumalik agad sa kanilang mga silid. Nanatili sila sa chapel. Walang kameras. Walang dokumento. Tanging panalangin at pananampalataya. At sa unang pagkakataon, nagsimula ang bagong simbahan, hindi sa isang conclave, hindi sa isang doktrina, kundi sa pagitan ng isang papa at 5 kabataang nagsabing. Sa loob ng Palasyo Apostoliko, isang hindi pangkaraniwang sigla ang bumabalot sa mga pasilyo. Mga opisyal na karaniwang tahimik at maingat ay ngayoy nagsasalita ng mas mabilis, halos bulungan ng mga komplot sa pagitan ng mga tunog ng sapatos sa marmol. Sa kalagitnaan nito, ang Vatican ay naghahanda para sa isang anunsyo na matagal nang hindi inaasahan at mas lalong hindi maintindihan. Si Pope Leo XVI ay nakaupo sa kanyang opisina, ngunit hindi siya abala sa mga diplomatikong liham o sa mga formality ng Curia. Sa harap niya, nakabukas ang laptop, isang bagay na bihira niyang gamitin sa publiko. Ngunit ngayong araw, ito ang kanyang altar. Ang kanyang keyboard ay naging kanyang pluma. Ang screen, ang kanyang pergamino. Nakabukas ang dokumento, pinamagatang Verbum Lux, sa liwanag ng salita, isang apostolikong paanyaya para sa evangelisasyong digital. Habang nagtatag siya, hindi siya sumusulat bilang tagapagtanggol ng tradisyon, kundi bilang isang ama na muling natuto kung paanong makipag-usap sa sariling anak. Ang ebanghelyo ay hindi kailanman nakulong sa isang wika, panahon, o anyo, isinusulat niya, ito'y laging nag-aanyaya. Laging lumalapit. At kung ngayon ang mundo ay nasa screen, hindi ba't doon din dapat naroroon ang simbahan? Sa labas ng opisina, palihim na nakaupo si Antonia Acutis sa isang hallway bench, hawak ang rosaryo ni Carlo. Hindi siya kasama sa pulong. Hindi siya miyembro ng komisyon. Ngunit siya ang nagpasa ng sulo. Siya ang unang saksi ng apoy na ngayon ay dahan-dahang lumalagablab sa puso ng Papa. Mula sa kinaroroonan niya, tanaw niya ang mga kabataang dumadaan, dala ang mga prototype ng mga proyekto, tablet na may interactive na katekismo, headset para sa virtual pilgrimage sa Jerusalem, at isang maliit na chip para sa smart confessional booth na din-develop ni Obasi. Isang madre ang lumapit sa kanya, nakangiti. Ikaw ba si Antonia Acutis? Tanong nito, parang may kaba. Depende, biro ni Antonia. Kung itatanong mo kung may kinalaman ako sa lahat ng gulong ito, ako nga. Tumawa ang madre. Hindi gulo. Himala. Napatingin si Antonia sa langit. Mas matagal ko nang hinihintay ito kaysa sa kanila. Pero kahit ngayon, hindi ko pa rin lubos maintindihan kung gaano kalawak ang sinimulan ng anak ko.
Sa silid ng Papa, si Giovanni ay papasok bitbit ang isang mahabang listahan ng press queries. Santo Papa, ang media ay nangangati na po sa detalye. May leak na raw tungkol sa sinasabing bagong digital encyclical ninyo. Ngumiti si Pope Leo, hindi tumigil sa pagtatype. Hayaan silang mangati. Mas maganda kung kusang dumating ang tanong, kaysa pinilit natin ang sagot. Magtatakda po ba kayo ng petsa para sa pag-anunsyo? Sa linggo. 3 sa Roma. Sa parehong araw kung kailan isinapubliko ang beatification ni Carlo. Live streaming. At hindi sa Vatican ni lamang. Gusto ko ito mapanood sa YouTube, TikTok, Twitch, at Discord. At IM nyo sa Minecraft server ni Jonathan kung possible. Nagkibit balikat si Giovanni, tila hindi na nasorpresa. Ang tema po. Simula. Hindi programa. Hindi pagbabago ng batas. Kundi paanyaya. Katulad ng paanyayang ibinigay sa akin ni Carlo. Sa kabilang bahagi ng Vatican, si Cardinal Mancini ay naglalakad kasama ang ilan sa kanyang kaalyado. Sa kanyang mukha ay halatang kaba at pag-aalinlangan. Hindi tayo pwedeng basta sumang-ayon sa lahat ng ito, sabi niya. Academy para sa mga influencer. Virtual retreat. Mga pinagpala ng internet. Niluluto ba nila ang simbahan o nilulubog? Ngunit, Kardinal, sabi ng isa sa mga kasama, ang mga kabataan ay tila naaabot nito. Parang may bunga ang ginagawa nila. Marami ring bunga ang kasinungalingan, sagot ni Mancini. Hindi lahat ng makabago ay makadiyos. Tahimik ang grupo, ngunit alam nilang may darating na sagupaan, hindi paninira, kundi labanan ng pananaw. At sa pagkakataong ito, ang tagpo ay hindi simbahan, kundi ang virtual space. Linggo, 3 Ang St. Peter's Square ay puno. Ngunit higit pa sa pisikal na presensya ng libo-libo, milyong mata ang nakatutok sa kani-kanilang mga screen. Mula sa mga monasteryo sa Peru, hanggang sa mga dormitoryo sa Seoul, at mga silid ng mga estudyante sa Nairobi. Ang mukha ni Pope Leo XIII ay lumitaw sa livestream. Walang vestment. Simpleng puting kasuotan lamang, sa harap ng isang simpleng background. Mga kapatid, wika niya, ang ebanghelyo ay hindi dapat manatiling tanong para sa mga iniwan ng teknolohiya. Dapat itong maging sagot para sa mga naliligaw sa digital. Pinaliwanag niya ang plano, ang pagtatatag ng Pontifical Academy for Digital Evangelization. Ang pandaigdigang pagkilala sa mga misyonerong digital. Ang paglalathala ng verbum lux sa 8 wika sa parehong araw, sa parehong oras. Hindi ito sermon. Ito ay paanyaya. Kung ikaw ay isang gamer, isang artist, isang coder, isang vlogger, o isang simpleng kabataan na naghahanap ng kahulugan sa screen na nasa iyong palad, inaanyayahan kita. Hindi upang baguhin kung sino ka, kundi upang malaman mo na ang Diyos ay naroroon, naghihintay. Tahimik ang mga tao. Wala munang palakpakan. Parang nag-inhale ang mundo. At pagkatapos ng ilang segundo, sumabog ang comment section ng livestream. Aminin ko, napaiyak ako. Ngayon lang ako ulit nagdasal. May puwang pala kami sa simbahan. Sa loob ng ilang minuto, verbum lux ay naging top trending topic sa 4 na kontinente. At sa gilid ng St. Peter's Square, si Antonia ay nakatayo sa lilim ng isang haligi. Nakatingin siya sa screen ng kanyang telepono, hawak pa rin ang rosaryo ni Carlo. Anak, bulong niya, ang sinimulan mong lihim ay naging liwanag. Ang mundo ay tila huminto sa loob ng ilang segundo. Eksaktong 2:30 ng hapon sa Roma nang inilabas ng Vatican Press Office ang mensahe. Isang pambihirang pahayag mula kay Pope Leo XIII ay ihahatid mula sa Salarigia. Live. Lahat ay inaanyayahan. Sa loob ng halos 30 minuto, ang balita ay kumalat sa buong mundo. Mga notification sa telepono ng milyon-milyon ang sabay-sabay nag-pop up. Sa social media, ang #Popilive at #DigitalSense ay nagsimulang mag-trend bago pa man magsimula ang livestream. Ang mga network ng balita, maging ang mga walang interes sa simbahan, ay nagtakang tanungin, ano kaya ang ihahayag? Ang Salarigia, ang pinakamarilag na bulwagan sa apostolikong palasyo, ay puno. Sa harapan, nakaupo si Pope Leo XIII sa ilalim ng liwanag ng isang hindi masyadong matinding chandelier. Sa tabi niya ay may 5 upuang walang laman, inirereserba para sa mga kabataang naging pundasyon ng kanyang bagong panawagan. Ngunit ngayon, gusto niyang magsalita muna mag-isa. Tumayo siya sa pulpito. Walang papel.
Walang teleprompter. Tanging paningin, pananalig, at isang lihim na sulat mula sa isang batang santo na hindi niya kailanman nabanggit ng lantaran. Minamahal kong mga kapatid sa pananampalataya, panimula niya, mababa ang boses ngunit may bigat, mula pa noong araw ng aking pagkahirang, nanalangin ako ng isang bagay, Panginoon, papaano kita maririnig sa panahon ng ingay? Sandaling katahimikan. Wala ni isang flash ng kamera. Ang buong mundo ay nakikinig. Ngayong araw, ang sagot ay malinaw, makikinig tayo sa henerasyong matagal nang kinikilala bilang nawawala. Ngunit sila pala ang ating hinahanap. Tiningnan niya ang mga lente ng kamera, parang nakikipag-usap sa isang individual, hindi sa isang masa. Inihahayag ko ngayong araw, wika niya, ang opisyal na pagkakatatag ng Pontifical Academy for Digital Evangelization, isang institusyon ng simbahang Katolika para sa kabataang nais ipahayag ang pananampalataya sa pamamagitan ng teknolohiya. Hindi ito seminaryo. Hindi ito universidad. Isa itong paaralan ng misyon na ang mundo ay ang digital na kontinente. Isang kolektibong buntong hininga ang tila narinig mula sa mga manonood. Ngunit ang Papa ay hindi pa tapos. Kasabay nito, dagdag niya, ating kinikilala ang papel ng mga tinatawag nating mga santo ng screen, yaong mga kabataan na, sa gitna ng modernong mundo, ay naging tulay ng grasya sa pamamagitan ng pixels, streaming, codes, at comments. Mula sa araw na ito, magsisimula na ang opisyal na proseso ng beatification para sa mga namuhay ng banal na buhay sa digital mission field. At sa darating na taon, ilulunsad natin ang unang edisyon ng Beati in Rite, isang pandaigdigang araw ng pagkilala sa mga banal sa likod ng screen. Ang huling linyang iyon ang naging spark. Mula sa press hall hanggang sa Twitter, Facebook, Reddit, Discord, TikTok, at Twitch, parang sabay-sabay na sumabog ang internet. Digital Saints. Seryoso si Pope Leo. Akala ko joke ito sa Reddit pero official pala. Lagos, Nigeria. Si Obasi ay nasa co-working space nang mapanood niya ang anunsyo. Tumayo siya at pinakita ang screen ng laptop niya sa lahat. Guys? Narinig nyo? Yung API natin, Confess Panandang Pandagdag, it's officially recognized now. Yung ginagawa natin, may saysay talaga. Ang buong kwarto ay napuno ng sigawan, tapik sa likod, at hindi mapigilang luha. Mula sa isang ideyang binuo niya sa eskinita ng campus, ngayoy bahagi ito ng isang global mission. Lyon, France. Si Claire ay nasa isang art exhibit para sa Catholic Creatives nang tumunog ang kanyang telepono. Nang mabasa ang balita, nahulog ang kanyang sketchpad. Tumingala siya, hawak ang kanyang kwintas na krus, at paulit-ulit na sinambit, Mon Deus est rel. Tumakbo siya palabas, nilampasan ang mga bisita, at tinawagan ang kanyang ina. Maman, pinili niya tayo. Pinili niya rin ako. Brooklyn, Liese. Si Jonathan, naka-headset, ay kasalukuyang nasa gitna ng isang Minecraft stream habang tumutugtog ng Gregorian chant sa in-game cathedral na ginawa niya. Sa chat, sabay-sabay ang notification. Year the Pope mentioned Minecraft churches. Your builds are holy now Mau. Frat God for Beatification 2035. Hindi niya mapigilang tumawa habang pinupunasan ang luha sa kanyang mata. Mga Brad, sabi niya sa mic, kung ito ang simbahang kinabibilangan natin ngayon hindi na ako alis. Maynila, Pilipinas. Sa isang maliit na silid, si Lyan ay kasalukuyang nag-edit ng bagong vlog tungkol sa faith and fandoms nang maputol ang kanyang feed. May tumawag, isang producer mula sa isang malaking media outlet. Lyan, the Vatican just confirmed it, gusto ka naming i-feature sa primetime. Hindi siya nakasagot agad. Tumayo siya, binuksan ang bintana, at pinikit ang mga mata. Salamat Carlo, bulong niya. Vatican. Habang papalabas ang Papa mula sa hall, sinalubong siya ni Antonia. Hindi siya nagsalita. Tiningnan lamang siya ni Pope Leo, at dahan-dahang inabot ang isang maliit na booklet, ang draft ng Verbum Lux. Hindi ko pa ito tapos, sabi niya. Pero nagsimula na. Tumingin si Antonia sa kanya, may mga luhang hindi na niya pinigilan. Iyon ang hinihintay niya. Sa buong mundo, may mga kabataang hindi katoliko, hindi relihiyoso, o hindi sigurado kung naniniwala pa nga ba sila, pero sa araw na yon, napahinto. Hindi dahil sa kapangyarihan ng simbahan, kundi dahil sa kakaibang tinig ng isang leader na marunong makinig. May isang tweet mula sa isang 17 anyos na agnostic artist sa Berlin na naging viral.
Never thought I'd say this, but if this is what the church is becoming, maybe there's room for me, too. At mula sa araw na yon, ang simbahan ay hindi na lamang bakas ng nakaraan. Naging sinag ito ng hinaharap. Sa tahimik ngunit matatag na paraan, isang revolusyon ang sumiklab, hindi sa galit, hindi sa protesta, kundi sa panibagong sigasig ng pag-asa. Sa likod ng lahat ng ito ay isang sulat mula sa isang binatilyo, isang panaginip, at isang papa na may lakas ng loob na pakinggan ang bulong ng langit sa gitna ng ingay ng mundo. Ang mundo ay tila isang dambuhalang simbahan na sabay-sabay tumunog ang kampana. Sa loob lamang ng 48 oras mula sa anunsyo ng papa, libu-libong kabataan sa 50 bansa ang nagsimulang gumalaw. Walang utos. Walang opisyal na kautusan. Walang hierarkiya. Tanging inspirasyon. At iyon ang nagpagalaw sa kanila. Sa São Paulo, isang grupo ng digital artists ang nag-organisa ng Key Faith in Motion, isang pop-up gallery sa kalye na nagpapakita ng pixel art ng mga santo, digital stations of the cross, at interactive confession booths sa EUA. Libo-libo ang dumalo. Isang vlogger ang nagsabi, ngayon lang ulit ako nakaramdam na may espasyo ako sa simbahan. Sa Accra, Ghana, isang grupo ng Catholic gamers ang nag-livestream ng Divine Mercy Chaplet Marathon habang naglalaro ng League of Legends. Bawat kill ay may kaakibat na dasal. Nag-viral ito sa loob ng ilang oras, at nakatanggap ng mensahe mula sa isang dating seminarista na nagsabing, binalik niyo ako sa panalangin. Sa Hanoi, Vietnam, naglabas ang isang university org ng #Kapye Katekismo, isang API na parang Tinder, pero para sa mga taong gustong maghanap ng kapwa katolikong tagapagdasal, pang-rosaryo, o pang-retreat partner. Sa unang linggo, 30,000 downloads. At sa bawat kontinenteng ito ay may isang pangalan na paulit-ulit na lumilitaw, isang pangalan na tila bagyong bumabalot sa digital na mundo. Carlo. Blessed Carlo. Santo Carlo. Carlo, ang patron ng internet. Hindi ito galing sa Vatican. Hindi ito opisyal. Ngunit sa mga kabataan, hindi na ito mahalaga. Carlo Acutis ay hindi na lamang kwento ng isang batang nagmahal sa Eukaristya. Siya na ngayon ang kanilang leader, ang kanilang modelo, ang kanilang kapwa, tech disciple. Sa Vatican, si Pope Leo XVI ay nakaupo sa sala Bologna, kasama ang halos 20 eksperto mula sa iba't ibang larangan. Hindi lahat ay pari. Sa katunayan, karamihan ay laiko, mga data scientists, behavioral psychologists, ay ethicists, at ilang kabataan mula sa paunang core group. Gusto ko ng konkretong estruktura, sabi ng Papa. Hindi lang ito ideya. Gusto ko ng curriculum. Gusto ko ng system. Gusto ko ng pamamaraan para ma-accredit ang mga proyekto ng mga kabataan. Gusto ko ng platform na hindi lang para sa Katoliko, kundi para sa lahat ng gustong magtanong. Tumango ang isang babaeng neuroscientist. Kung gusto po nating abutin ang Gen ni at Alpha, kailangan po nating iwasan ang top-down theology. Ang gusto nila ay dialogo, hindi dogma. Gaano kabibis ang rollout? Tanong ng isang monsenyor. Simulan natin sa Beta Campus, sagot ni Pope Leo. Virtual muna. Cloud-based. Gamitin natin ang Discord, Twitch, YouTube, kahit Minecraft kung kinakailangan. Ang mahalaga, may espiritualidad, may formasyon, may komunyon. Pangalan po, tanong ng isa. Tumigil sandali ang Papa. Tumingin siya sa crucifix sa mesa. Pagkatapos, mumiti. Aurora Institute. Sapagkat ito ang bukang liwayway. Araw-araw, tontoneladang mensahe ang dumarating sa Vatican. Isang email mula sa isang Syrian refugee camp na mayroong solar-powered digital chapel. Isang audio file mula sa isang underground Catholic group sa China na gumagawa ng podcast sa Latin. Isang animation mula sa Peru kung saan si Carlo ay ginawang superhero sa animated catechism para sa mga bata. Lahat ito ay binubuklat, sinusuri, tinutugunan. Ang opisina ng Digital Evangelization Desk ay biglang naging isa sa pinakamataong lugar sa buong Vatican. Mga madre at millennial interns na magkasama sa Slack channels. Mga obispo at former hackers na nagtutulungan sa cyberethics ng sacramental data. Samantala, si Antonia ay nasa Asis, nakaupo sa harap ng puntod ng kanyang anak. Sa tabi niya, may tablet kung saan pinapanood niya ang mga kabataang nagtatag ng Carlo Clubs sa kanilang mga parokya. Wala siyang sinabi. Tanging luha ang tumulo sa kanyang pisngi. Ngunit sa puso niya, alam niyang ito na yon.
Ito ang katuparan ng mga gabing nanalangin siyang hindi sayang ang sakit ni Carlo. At higit pa roon, ito ang panibagong kabanata ng simbahang natutong muling makinig. Sa loob ng isang linggo, ang website ng Vatican ay may bagong seksyon. Verbum Villa Initiative. Let there be light even in code. Enroll in the Aurora Institute. Nominate a digital saint. Download Catholic Creators Toolkit. Join Global Faith Hackathons. Livestream Global Holy Hours. Sa ilalim nito, isang quote mula kay Carlo Acutis. All are born originals. Don't die as a copy. Sa isang maliit na bayan sa India, may isang batang lalaki na hindi Katoliko. Isang Hindu. Ngunit araw-araw, gumagamit siya ng app ni Obasi para magbasa ng daily reflections. Isang araw, tinanong siya ng kanyang kapatid, bakit mo ginagawa yan? Hindi mo naman relihiyon yan. Ngumiti siya. Hindi ko alam. Pero parang may kakaibang liwanag sa kanila. At doon, sa isang lugar kung saan walang pari, walang simbahan, at walang opisyal na presensya ng Vatican, nagsimula ang isang bagong anyo ng misyon. Tahimik. Di nakikita. Subalit totoo. Isang pandaigdigang paggising na hindi kailanman ipinaliwanag, ngunit ramdam ng bawat kabataang sabik sa katotohanan. Ang liwanag ng umaga ay pumapasok sa bintanang salamin ng Domus Sanctae Martyr, kung saan pansamantalang nanunuluyan ang 5 kabataang unang inanyayahan ni Pope Leo XIII. Isang bagong araw, ngunit para sa kanila, ito ay simula ng isang bagong buhay, hindi bilang mga tagapanood ng kasaysayan, kundi bilang mga gumagawa nito. Sa isang maliit na conference room, nakahanay ang 5 pangalan sa iisang folder na may selyo ng Vatican. Lian Reyes, Maynila, Pilipinas. Gabriel Fernandez, Sao Paulo, Brazil. Claire Dubois, Lyon, France. Obasinkem, Lagos, Nigeria. Jonathan Wu, Brooklyn, Lehigh. Sa loob ng folder, may paanyayang opisyal. Malugod kayong inaanyayahan ni Pope Leo XIII na maging bahagi ng core pilot team ng Aurora Institute, ang unang institusyon para sa evangelisasyong digital. Ang inyong talento ay regalo. Ang inyong buhay ay sakramento. Ang inyong presensya, misyon. Tahimik silang 5 habang hawak-hawak ang mga papel. Iba't iba ang ekspresyon, sabik, takot, pagdududa, at isang malalim na pakiramdam ng pananagutan. Guys, bungad ni Jonathan, di ba parang bigla tayong naging seminarista version 2.0? Tumawa si Gabriel. Hindi nga lang natin kailangan ng sutana. Shirt at mic lang, sapat na. Ngunit si Claire, tahimik. Nakatingin sa kanyang sketchpad na may iginuguhit siyang bagong imahe, isang bagong Carlo, ngunit modernong anyo, nakasuot ng hoodie, may smartphone sa kamay, may liwanag sa likod ng kanyang ulo. Hindi ko alam kung handa ako, bulong niya. Sumagot si Liane marahan. Walang handa para sa bagay na hindi pa naiisip ng mundo. Pero dito tayo tinawag. Ang unang araw ng training ay ginanap sa isang silid na parang halo ng conference room at digital lab sa gitna, isang holographic cross. Sa paligid, screens na nagpapakita ng world map ng digital traffic ng Catholic content. Pinamunuan ang sesyon ni Ea Mateo, isang dating computer scientist na naging pari. Bago tayo magsimula, wika niya, may tanong ako, sa palagay niyo, ano ang pinakaunang utos ni Kristo sa digital age? Nagtaas ng kamay si Obasi. Ipadala ang ebanghelyo sa lahat ng screen. Ngumiti si Ea Mateo. Malapit. Pero kulang. Ang utos ay ito, makinig kayo sa mga hindi pa natin naiintindihan. Nagkatinginan ang 5. Hindi sapat ang magsalita sa digital space, patuloy ng pari. Kailangan nating makinig sa mga meme. Sa galit. Sa sarcasm. Sa nihilism. Kasi doon, madalas nagtago ang uhaw sa Diyos. Sumunod ang mga workshop. Si Gabriel ay nagsimula ng musical adaptation ng Salmo 23 sa 3 genre, reggae, trap at acoustic lo-fi. Si Jonathan ay nagturo kung paano bumuo ng sacred architecture sa Roblox at Minecraft. Si Claire ay gumawa ng isang comics na tinatalakay ang debate ng AI-generated devotionals, human written prayers. Si Obasi ay pinangunahan ang forum tungkol sa data ethics ng confession apps. At si Lian, nagpakita ng video testimony ng isang bahi na nakabalik sa Diyos sa pamamagitan ng isang rosary livestream habang nasa disyerto ng Dubai. Ngunit sa gitna ng kasiglahan, unti-unti ring lumilitaw ang kanilang mga bitbit na pasanin. Gabi.
Sa rooftop ng Vatican Guesthouse, nagkakape si Gabriel at Lian. Alam mo ba, bulong ni Gabriel, noong bata ako, galit ako sa simbahan. Yung nanay ko, sobrang relihiyosa. Pero wala kaming pagkain. Wala kaming bahay. Lagi ko tinatanong, nasaan ang Diyos kung sabay kaming nagugutom? Tapos anong nagbago? Tanong ni Lian. Music. Isang araw, narinig ko yung Salmo 34 sa gitna ng isang trap beat. The Lord is close to the brokenhearted, tapos naiyak ako. Doon ko naisip, baka may paraan para maabot ako nang hindi ako kailangang pumasok sa simbahan. Tahimik si Lian. Sa kanyang isip, naaalala niya ang kapatid niyang nagpakamatay 2 taon na ang nakalilipas. Wala itong inabot na sakramento. Ngunit sa huling text, may isang link ng video, isang vlog ni Lian habang nagdadasal. Hindi natin alam kung gaano kalalim ang uhaw ng mundo, sabi niya. Pero alam nating tayo ang baso ngayon. Sa sumunod na araw, nagkaroon sila ng spiritual combat training, isang serye ng mga theological debates, kung saan dapat nilang ipagtanggol ang kanilang misyon sa harap ng mga tradisyonalista. Isa sa mga tanong, paano magiging banal ang isang Instagram post? Sumagot si Claire, matapang, kung kaya nitong hikayatin ang isang bata na huwag na siyang magpakamatay. Kung kaya nitong paalalahanan ang isang nanay na siya ay mahal ng Diyos. Kung kaya nitong gisingin ang isang puso, kung ganoon, banal ito. Sumunod na tanong. Hindi ba't ginagawa ninyong mababaw ang liturhiya? Si Jonathan ang sumagot. Mas mababaw po ba kung may altar sa EC kaysa kung walang altar sa buhay ng bata? Mas mahalaga bang tama ang form kaysa maramdaman niyang may lugar siya kay Kristo? Tahimik ang mga pari sa panel. Hindi dahil natalo sila, kundi dahil nayanig sila. Sa huling bahagi ng linggo, tinipon silang 5 sa isang kapilya para sa sending rite, isang simpleng ritual ng pagpapala. Hindi ito en grande. Walang banda. Walang kamera. Tanging si Pope Leo XIII, isang kandila, at ang 5 kabataan. Hindi ko kayo pinili dahil kayo ang pinakamabait, wika ng Papa. Pinili ko kayo dahil kayo ang pinakamalay sa tanong ng mundo. At handa kayong dalhin si Kristo doon. Inilabas niya ang isang maliit na kahon. Sa loob nito, 5 crucifix na may ukit na mga circuit sa likod. Simbolo ng pagkakaisa ng krus at code. Simula na ito. Hindi na kayo creators. Hindi na kayo influencers. Kayo na ngayon ay mga tagapagdala ng liwanag. Isa-isa niyang iniabot ang crucifix. At sa katahimikan ng gabi, habang ang simbahan ay waring natutulog sa ibang bahagi ng mundo, may 5 kabataang ginising ng espiritu upang maging sundalo ng isang digmaan na hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa pag-asa. Ang liwanag ng umaga sa Vatikano, na karaniwang banayad at mahinhin, ay tila mas maputla sa araw na yon. Sa kabila ng tagumpay ng Verbum Lux at ng lumalawak na misyon ng Aurora Institute, may nagbabadyang ulap na hindi mula sa kalikasan, kundi mula sa loob. Sa loob ng Palasyo Apostoliko, isang lihim ngunit tensyonadong pagpupulong ang ginanap sa ilalim ng otoridad ng Congregation for the Doctrine of the Faith. Hindi ito press event, hindi ito pastoral gathering. Ito ay crisis meeting. Sa mahabang mesa ng pulong, nakaupo ang 14 na kardinal, lahat lalaki, lahat mas matanda sa 60 taon, at karamihan ay kilalang tagapagtanggol ng mahigpit na interpretasyon ng doktrina. Sa gitna ng mesa ay isang kopya ng Verbum Lux na may mga marka, underline, at pulang tinta na tila sinaksak ng biro. Mga kapatid, panimula ni Cardinal Mancini, ang pinuno ng grupo, hindi ito simpleng inisyatiba. Ito ay isang teolohikal na lindol. Kinu-question nito ang ating sakramento, ang ating ritual, ang ating pagkaunawa sa presensya ng Diyos. Tumango ang ilan, ang iba'y tahimik lang. Ang beatification process para sa mga digital missionaries. Ang pagturing sa VI devotionals bilang grace-inspired. Ang pagtatayo ng akademya para sa mga influencer. Tila isang simbahang binuo sa algorithm, hindi sa tradisyon. Isang obispo mula sa Polnya ang nagsalita, may halong galit, hindi natin kailangan ng simbahang may likes at views. Kailangan natin ng kabanalan. Ngunit bago pa lumala ang usapan, may kumatok sa pinto. Si Giovanni, kalmadong pumasok, may dalang mensahe mula kay Pope Leo XIII. Ipagpapatuloy ko ang Verbum Lux. Kung nais niyong pag-usapan ito, gawin natin ito sa harapan ng lahat. Hindi sa likod ng saradong pinto. Kung nais niyong bumuo ng oposisyon, gawin niyo.
Ngunit huwag niyong sabihin hindi ko kayo pinakinggan. Tahimik ang silid. Isang kardinal ang tumayo at umalis, galit. Ang iba'y napayuko. Ngunit alam nilang ang simbahan ay hindi monarkiya ng paniniwala, ito ay isang barkong kailangang sumagwan kahit magkaiba ang ritmo. Samantala, sa kanyang opisina, si Pope Leo ay nakaupo, tahimik, ang mga kamay nakadantay sa mesa. Sa harap niya, ang liham ni Carlo Acutis. Binasa niya na ito ng daan-daang beses, ngunit ngayong gabi, tila mas mabigat ang bawat linya. Huwag kang matakot kung mag-isa ka sa simula. Ang liwanag ay laging nauuna sa karamihan. Hindi niya mapigilang maramdaman ang bigat ng responsibilidad. Hindi lang ito teknikal. Hindi lang pastoral. Ito ay personal. Sa di inaasahang sandali, bumukas ang pinto. Si Antonia, payapa ang kilos, hawak ang rosaryo ni Carlo. Antonia, sabi ng Papa, napatawag kita sapagkat kailangan ko ng totoo. Hindi posisyon. Hindi analisis. Kundi puso. Umupo siya sa tapat niya. Tiningnan siya ng diretsyo sa mata. Nabasa ko sa balita. Alam ko ang bigat niyan. Gumuho ang suporta ng ilan sa mga pinakamalalaking kongregasyon. May nagsabing ako raw ay papa ng pixels, hindi ng pananampalataya. Tahimik si Antonia. Hinaplos ang rosaryo. Noong sinabi ni Carlo sa akin ang ideya ng mga santo ng screen, tiningnan ko siya at tinanong, "Anak, hindi ba masyadong moderno yan para sa simbahan?" Alam mo ang sagot niya? Yumiling si Leo. Mama, ang Diyos ay hindi moderno. Siya ay kasama. Sa lahat ng panahon. Napayuko ang Papa. Walang salita. Tanging luha sa sulok ng mata. Minsan, banal na ama, dagdag ni Antonia, ang pananampalataya ay hindi nasusukat sa kung sino ang sumasang-ayon. Kundi kung handa kang tumayo kapag lahat ay nakaupo. Sa parehong linggo, inanyayahan ni Pope Leo ang isang bukas na debate sa Vatican, isang roundtable dialogue sa pagitan ng mga obispo, teologong konserbatibo, at ang pilot team ng Aurora Institute. Hindi ito scripted. Walang kontrol. Isang uri ng sinod sa mata ng publiko. Nagsimula ito ng maayos. Ngunit ilang minuto pa lang ay bumigat na ang diskusyon. Ginoong Wu, tanong ng isang teologong German, paano mo masasabi na isang Minecraft Cathedral ay tunay na lugar ng panalangin? Tumayo si Jonathan, umiti ng kaunti. Alam po ninyo, Father, doon ko po nakita ang isang batang autistic na hindi makalabas ng bahay, pero araw-araw pumapasok sa server namin para magdasal. Umiyak siya nang una naming binasbasan ang virtual altar. Para po sa kanya, iyon ang kanyang templo. At sa palagay ko, iyon ang simbahan, kung nasaan ang puso. Sumunod si Obasi. Kung sinasabi po nating ang Eukaristya ay presensya, bakit natin ikinakahon ang presensya sa mga pader lamang? Hindi kami laban sa tradisyon, dagdag ni Claire. Gusto lang naming makita kung saan pa maaaring tumubo ang grasya. Tahimik ang ilan. Ngunit sa dulo ng session, may isang obispo na kilala sa kanyang matibay na konserbatismo ang lumapit kay Layan at mahinang nagsabi. Ang pamangkin ko ay nanonood ng rosaryo mo. Kahit ayaw niya sa simbahan, nananatili siya dahil sa boses mo. Salamat. Gabi. Muling nagtipon ang 5 sa kapilya. Tahimik. Nakaluhod. Ang kanilang krusipiho, kumikinang sa sinag ng buwan. Alam nyo, wika ni Gabriel, akala ko marketing lang ito noong una. Pero ngayon, ramdam ko na ito ay labanan ng kaluluwa. Hindi tech. Hindi trend. Kaluluwa. Sumagot si Claire. At sa labanang ito, hindi natin pwedeng dalhin lang ang talento natin. Kailangan natin ang pananampalataya. Mas higit pa. Dahil habang lumalalim ang misyon, mas lumalalim din ang kabayo ng pagtutol. Ngunit mas tumitibay ang pananampalataya kapag sinasala ito ng apoy. At sa mga abalang pasilyo ng Vatican, habang ang mundo ay patuloy sa pagdududa, may isang papa na muling sumulat sa kanyang diary. Carlo, nandito na ako sa gitna ng bagyo. Pero dala ko ang liwanag mo. At hindi ako urong. Ang Vatican ay tila isang puso ng mundo na muling tumibok ng may panibagong lakas. Ika-23 ng Oktubre. Ang araw ng Konferensya di São Pedro. Isang pagtitipong pandaigdig na pinangunahan ni Pope Leo XVI, hindi para sa isang doktrina, hindi para sa isang dogma, kundi para sa isang tanong. Ano ang magiging mukha ng simbahan sa digital na panahon?
Sa loob ng Pauli Hall, hindi na lamang mga pari at obispo ang nakaupo. Sa mga hanay ng upuan ay may mga batang may piercings at laptops, madre na may mga tablet, teologo na may earphones, programmer na may krus sa leeg, gamer na may rosaryo sa pulso. Isang kakaibang tanawin. Isang bagong Pentecosts, hindi sa mga dila ng apoy, kundi sa mga mata na muling nagniningning. Ang entablado ay simple. Walang trono. Walang palamuti. Tanging isang krus, isang Z-screen, at isang podium na yari sa kahoy na recycled mula sa mga lumang bangko ng simbahan. Tumayo si Pope Leo XVI, tahimik, walang papel sa kamay. Tiningnan niya ang lahat. Tiningnan niya ang kamera. At saka nagsalita. Ang simbahan ay laging lumalakad. Ngunit darating ang panahon na ang paglalakad ay dapat sa mga lugar na dati hindi natin tinuring na banal. Sa screens. Sa feeds. Sa inbox. Ngayon, dagdag niya, ay hindi ako magsasalita bilang tagapagturo. Makikinig ako bilang pastol. At ang una niyang pinatayo ay si Lian Reyes mula sa Maynila. Sa entablado, simple ang kanyang bihis. May dala lamang siyang handheld mic at isang maliit na rosaryo. Hindi ako teologo, panimula niya. Isa lang akong babae na may kamera at pananampalataya. Isinalaysay niya kung paano siya nagsimulang magrosaryo live habang nasa kwarto ng lola niya. Isang gabi, isang nasi mula sa Qatar ang nag-message, ngayong gabi ko lang naramdaman ulit ang Diyos. Salamat. Wala po akong training. Wala akong schedule. Pero alam ko, sa bawat live ko, may isang kaluluwang nauhaw na nabibigyan ng tubig. Tumahimik ang buong bulwagan. Hindi dahil sa dramatic pause. Kundi dahil totoong lahat ay huminto para maramdaman ang sinasabi niya. Sunod si Gabriel Fernandez mula sa São Paulo. Lumaki ako sa droga, sa galit. Ang Diyos para sa akin ay tahimik at malupit. Hanggang isang araw, habang nag-edit ako ng beat para sa demo ko, may nagpadala sa akin ng audio ng isang salmo. Pinatugtog niya sa entablado ang sample. Trap beat. Malalim ang bass. Ngunit ang tinig, malinaw, the Lord is my shepherd, I shall not want. Doon ako lumuhod. Sa harap ng laptop, hindi sa altar. At doon ko narinig ang tinig na hindi nananakot, kundi yumayakap. Sinundan siya ni Claire Dubois, may dalang sketchpad. Ipinakita niya ang unang comic strip niya kay San Carlo Acutis. Isang simpleng drawing, si Carlo sa harap ng laptop, may caption na, Jesus is in my highway to heaven. I posted it in French, wika niya, and it got translated into 10 languages in 2 weeks. Isang art lang, pero umabot sa mga taong wala ng akses sa misa, sa Eukaristya, sa simbahan. Kung ang sining ay daan ng grasya, bakit hindi natin ito tawagin ding altar? Sunod si Obasinkem. Ipinakita niya ang kanyang API, Confess Panandang Pandagdag. Isang platform para sa guided examination of conscience. Sa loob ng 3 buwan, 300,000 ang gumagamit. Isa roon, isang dating atheist na nagsabing sa unang beses sa buhay niya, narinig niyang tinatawag siya ng Diyos sa pamamagitan ng phone. At sa huli, si Jonathan Wu, streamer, gamer, at arkitekto ng Minecraft Cathedrals. Nagpakita siya ng isang time-lapse video ng isang virtual basilica na ginawa ng 80 kabataan mula sa iba't ibang bansa. Sa dulo ng video, isang quote, "Where 2 or 3 are gathered, even in a server, there I am in their midst." Hindi ko po sinasabing ito ang simbahang papalit sa lahat. Pero ito po ang simbahang handang yumuko upang abutin ang mga hindi na lumalapit. Pagkatapos ng lahat ng testimonya, tumayo si Pope Leo XVI. Tiningnan niya ang buong hanay ng mga kardinal, obispo, at laiko. Tiningnan niya ang screen na nakabukas sa buong mundo. Binuksan niya muli ang liham ni Carlo. At sa unang pagkakataon, binasa niya ito ng malakas. Santo Papa, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ginampanan mo ang iyong misyon. Huwag kang matakot sa pagtutol. Dahil ang liwanag ay laging may kalaban. Ngunit tandaan mo, ang kalaban ng liwanag ay hindi kadiliman, kundi takot. Patuloy ka lamang. At sa huli, ang Diyos ang gagawa ng himala. Tahimik ang lahat. Pagkatapos, isang obispo mula sa Uganda ang tumayo. Holy Father, anya, hindi ko naintindihan ang lahat ng teknolohiya. Ngunit ngayon, naiintindihan ko na kung bakit kailangan natin itong yakapin. Hindi upang baguhin ang ebanghelyo, kundi upang madala ito sa mga lugar na hindi pa naabot. Sunod, isang kardinal mula sa Alemanya.
Minsan akala ko, lumalayo tayo sa kabanalan. Ngayon, nakita kong mas lalong lumalapit ang Diyos. At sa isang di inaasahang kilos, halos kalahati ng mga obispo ay sabay-sabay tumayo. Isa-isa silang lumapit sa entablado, niyakap ang 5 kabataan. Hindi ito scripted. Hindi ito ceremonial. Ito ay panibagong Pentecosts. Sa labas ng bulwagan, si Antonia Acutis ay nakatayo sa lilim ng haligi, muli. Hindi siya nagsalita. Ngunit sa kanyang puso, umuukit ang isang panalangin. Carlo, ang binhi mo ay naging gubat. Sa social media, nag-viral ang eksena. Isang comment ang umani ng libu-libong likes. If this is the Church 2.0, sign me up. At sa araw na yon, isang pader ang bumagsak. Hindi ng simbahan, kundi ng pagitan ng simbahan at ng hinaharap. Sa isang maliit na silid sa suburbs ng Turim, sa isang lungsod na tila kinalimutan ng oras, nakaupo si Mateo, 17 taong gulang, nakaharap sa kanyang lumang laptop. Ang silid ay magulo, may mga poster ng banda sa dingding, isang ashtray na punang sigarilyo, at isang bookshelf na halos puro science fiction at nihilist literature. Hindi siya palasimba. Hindi rin siya bininyagan. Anak ng isang inang Katoliko na matagal nang tumigil sa panalangin, at amang agnostiko na tinuruan siyang mag-isip sa sarili. Para kay Mateo, ang Diyos ay kathang-isip, tulad ng mga bayani sa nobelang binabasa niya, makapangyarihan, ngunit hindi totoo. Ngunit sa gabing iyon, may isang bagay na hindi niya maipaliwanan. Pagod na siyang mag-scroll sa mga balitang paulit-ulit. Ang feed niya ay punang ingay, gulo, politika, galit. Puro sigawan, walang sagot. Hanggang sa may lumitaw na sponsored video. Don't die a copy. Verbum Lux Academy, ang liwanag sa loob ng screen. Pindot. Walang inaasahan. Wala rin namang mawawala. Ang video ay simple. Isang animation na may boses ng isang batang lalaki, na tila hindi nagsisermon, kundi nagkukwento. Minsan, may batang gustong maging programmer. Mahilig siya sa games, sa computers, sa internet. Pero may isang bagay siyang mas gusto, ang malaman kung saan pupunta ang kaluluwa niya kapag wala ng Wi-Fi. Lumipat ang eksena sa isang digital na krusipiho, lumulutang sa itim na background. Ako si Carlo. At hindi ako superhero. Isa lang akong batang nahulog sa pag-ibig sa Eukaristya. Kaya ginamit ko ang keyboard ko, hindi para sa laro, kundi para sa Diyos. May lumitaw na gear code sa dulo, kung gusto mong magtanong, click here. Walang inaasahan si Mateo. Pero pinindot niya. Pumasok siya sa isang simpleng platform, Ask Carlo. Isang live chatbot na dinevelop sa Aurora Institute, trained sa mga salita at spiritual insights ni Carlo Acutis. May disclaimer ito, hindi ito sagot ng pari. Ito'y gabay ng pananampalataya mula sa puso ng isang batang santo. Mateo, bakit ko paniniwalaan ang Diyos kung wala naman akong nararamdamang presensya niya? Like Carlo, hindi mo kailangang maramdaman ang Diyos para siya'y umiral. Ngunit minsan, ang tanong ay hindi kung nararamdaman mo siya, kundi kung binibigyan mo ba siya ng lugar sa katahimikan. Mateo, paano ako maniniwala sa pananampalataya kung puro kasinungalingan ang mundo? Like Carlo, ang pananampalataya ay hindi pagtanggi sa katotohanan, kundi pagyakap sa liwanag sa kabila ng kasinungalingan. Subukan mong manahimik ng 3 minuto. Hindi para sa sagot. Para sa presensya. Mateo, ano nang gagawin ko kung sinasabi ng isip ko na wala akong halaga? Like Carlo, sapagkat hindi ka ginawang algorithm. Ginawa ka upang magmahal. At mahal ka. Tumigil si Mateo. Umiyak. Tahimik. Para bang may pumasok sa kanyang dibdib na hindi niya kayang pangalanan, isang saksing hindi gawa sa doktrina, kundi ng pagkakabigla sa kabutihan. Sa sulok ng screen, may buton. Gusto mo bang kausapin ang tunay na tao? Pindot. Sa kabilang panig ng mundo, si Lian ay online, nakaduty sa Verbum Lux Live Desk, isang programang nagpapasagot ng tanong sa mga kabataan sa real time. Hi Mateo, salamat sa pagtitiwala, mensahe ni Lian. Anong gusto mong ibahagi ngayon? Nag-chat si Mateo, mahaba. Ikinuwento niya ang buong takbo ng gabi, ang pagkapagod niya, ang tanong na matagal na niyang kinikimkim, bakit ako buhay? Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, may sumagot na hindi textbook, hindi meme, hindi sarcasm. Ang sagot ni Lian ay simple. Dahil may Diyos na hindi sumusuko sa iyo, kahit sumuko ka na sa lahat.
Nagtagal sila ng halos 3 oras sa usapan. Walang pressure. Walang panghuhusga. Ngunit sa dulo, si Mateo ang unang nagsabi, "Pwede bang magdasal tayo?" At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, si Mateo ay nanalangin. Hindi siya sigurado kung tama. Hindi niya alam kung may nakikinig. Pero sa gabi ring iyon, inilabas niya ang isang BSC cross na nakita niyang ibinebenta online bilang e-Carlo token at hinawakan ito. Kinabukasan, sumulat siya ng liham. Sa Vatican. Sa Aurora Institute. At sa Pope mismo. 2 linggo matapos ang insidente, si Pope Leo XIII ay nasa isang simpleng misa kasama ang mga miyembro ng Aurora Pilot Team. Pagkatapos ng komunyon, lumapit si Giovanni at may iniabot na sulat. "Holy Father, galing po sa isang batang taga-Turim." Ipinadala rin niya ang printout ng chat transcript niya kay Lai Carlo. "Gusto niyo pong basahin?" Binuksan ito ng Papa. Binasa ang liham ni Mateo. "Hindi ko alam kung ligtas na ako. Hindi ko rin alam kung handa na ako sa simbahan. Pero mayong gabi nagising ako. At kung totoo ngang si Carlo ay namamagitan mula sa langit, pakisabi sa kanya, maraming salamat." 1 linggo matapos nito, naglabas ng artikulo ang isang malaking international Catholic news outlet. "The First Digital Miracle. Aurora Institute Sparks Viral Conversion in Italy." Sa loob ng 24 oras, trending ang pangalan ni Mateo. Hindi para sa fame, kundi para sa panibagong simbolo. Kung kayang hipuin ng Diyos ang puso ng isang walang pananalig, gamit ang isang line na gawa sa alaala ng isang santo, ano pa ang hindi posible? Sa social media, kumalat ang hashtag. #MiraculoDigital. #SanCarlo Pro Nobis. Sa Vatican, si Pope Leo XIII ay muling binuksan ang liham ni Carlo. Sa dulo, may isang linyang halos hindi niya napansin dati. Ang unang himala ay hindi makikita ng mundo bilang milagro. Pero sa langit, ito ang simula ng pagbaha ng grasya. Napatingin siya sa bintana. Walang ulan. Ngunit sa kanyang puso, bumuhos ang ulan ng pag-asa. "Salamat Carlo," bulong niya. Hindi na ito misyon lang. Isa na itong kilusan. At sa tahimik na mga server ng Aurora, may libu-libong Mateo pa ang dahan-dahang lumalapit. Hindi sa simbahan ng bato, kundi sa simbahang buhay sa bawat screen na may grasya. Isang maulang hapon sa Roma. Ang langit ay kulay abong bakal, at ang Vatican ay binalot ng malamig at tahimik na hangin. Sa loob ng kanyang silid, si Pope Leo XIII ay nag-iisa, nakaupo sa kanyang desk, hawak na muli ang liham ni Carlo Acutis, ang liham na, sa kabila ng paulit-ulit niyang pagbabasa, ay patuloy na bumubulong ng bago. Binuksan niya ito muli para sa 100 beses, marahil. Ngunit ngayong araw, may kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na may iniwang lihim ang liham, isang susi na hindi pa niya nagagamit. Hinaplos niya ang gilid ng papel. Napansin niyang may maliit na guhit sa ibabang bahagi ng pahina, halos invisible. Parang watermark, ngunit mas malalim. Tumayo siya, lumapit sa bintana, at iniharap sa liwanag ang papel. Doon niya nakita. Isang linya sa tinta ng liwanag, lumitaw lamang sa ilalim ng araw. Kung binabasa mo ito pagkatapos ng unang bunga, hanapin mo ang susunod. Hindi ito magmumula sa iyo, kundi sa kanila. Sila ang gagabay sa susunod na yugto. At ang una sa kanila ay isang babaeng taga-Leon at isang batang lalaki mula sa Bahia. Napakapit si Leo sa upuan. Hindi dahil sa takot, kundi sa gulat. Leon at Bahia. Parang kilala na niya ang tinutukoy. Kinabukasan, tinawag niya sina Giovanni at Mateo. "May nabasa akong bahagi ng liham na hindi ko pa nakita dati," anya. Kinukumpirma ni Carlo na hindi natatapos sa Aurora ang misyon. May isusunod. At kailangan nating simulang hanapin, kilalanin at ihanda sila. "May mga pangalan po ba?" tanong ni Giovanni. Walang binanggit. Pero may 2 palatandaan, isang babae mula sa Leon at isang batang lalaki mula sa Bahia. Nagtinginan ang dalawa. Sabay na patingin kay Claire na matagal ng bahagi ng Aurora Core Team. "Baka siya nga po," bulong ni Mateo. "Posibleng siya," tugon ng Papa. Ngunit baka hindi pa siya ang tinutukoy. O baka siya ang una pero hindi pa handa. Ang mahalaga, simulan na nating itanim ang mga susunod na leader. Sa isang closed-door meeting sa loob ng Vatican Library, ibinahagi ni Pope Leo XIII ang bagong bahagi ng liham sa mga piling tagapayo.
Ang tawag dito ay Testamento Invisible, ang bahagi ng plano ni Carlo na hindi agad ibinunyag. Hindi ito prediction. Isa itong blueprint ng mga dapat tayong tulungan lumago. Paano po natin sila makikilala? Tanong ng isang teologo. Sa parehong paraan na nakilala si Carlo, hindi sa credentials, kundi sa apoy. Sa liwanag ng kanilang presensya. Sa Leon, si Juliet Morel, isang dalagitang may Asperger's, ay kilala sa local community bilang tahimik, matalino, at mahilig sa digital art sa edad na 15 taon. Nakabuo siya ng isang application na ginagawang visual poetry ang mga dasal ng mga user. Ang bawat Ave Maria ay nagiging animation ng liwanag. Hindi siya kilala sa mundo. Wala siyang social media presence. Ngunit sa gabi ng paglabas ng balitang may bagong yugto ang Aurora, ipinadala niya ang API niya sa opisyal na email ng Vatican, walang mensahe, tanging subject line. Para sa liwanag. Ang mismong phrasing na ginamit sa liham ni Carlo. Sa Salvador, Bahia, isang binatilyong street dancer na si Tiago, 14 na taong gulang, ay madalas sumasayaw sa tapat ng simbahan para kumita ng pera. Wala siyang pamilya. Palaboy mula pagkabata. Ngunit isang araw, may lumapit sa kanyang misyonera mula sa Aurora na nagpakita ng isang clip ni Carlo. Alam mo ba kung sino siya? Tanong ng babae. Umiling si Tiago. Isa siyang santo. Mahilig din siya sa computer. Tahimik si Tiago pero mula noon, hindi na siya pumalya sa gabi-gabing livestream mass ng Aurora. At isang gabi, sa chat ng livestream, nag-type siya ng tanong. Pwede po bang magsayaw para kay Jesus kahit wala akong sapatos? Ang tanong ay agad na screenshot, na i-post at nag-viral. Kinabukasan, isang grupo ng mga kabataang Katoliko mula sa Aurora, Brazil ang lumipad patungong Bahia para hanapin siya. Sa Roma, nang makita ni Pope Leo ang dalawang balita, ang email mula kay Juliet, at ang chat ng batang mula sa Brazil, napangiti siya. Hindi ko alam kung sila na nga. Pero ang turo ng Espiritu ay hindi laging sigurado. Minsan, sapat na ang direksyon. Pinatawag niya ang buong pilot team. Sa gitna ng silid, inilatag niya ang bagong misyon. Hindi na lamang tayo lilikha ng content. Magsisimula tayo ng mentoring pathways. Isa-isa nating hahanapin ang mga susunod na Carlo, hindi upang gawing bituin, kundi upang ihanda sila para sa kabanalan. Nagulat ang ilan. Gaano karami po ang target nating hanapin? Hindi ko alam. 100? 100? 10 sa bawat bansa. Ang alam ko lang, kung hindi tayo magsisimula ngayon, maaabutan tayo ng dilim. At sa unang Verbum Lux Summit, isang pandaigdigang livestream event, inihayag ng Vatican ang programa. Proyekto Chaman. Ang Global Mentorship Program ng Aurora Institute para sa mga kabataan na may kakaibang presensya ng pananampalataya sa digital. Open call para sa submissions ng mga creative digital expressions of faith. Panayam at discernment sessions. Personal mentorship mula sa Aurora team at spiritual directors. At sa piling-piling-piling ilan, isang selyong tinatawag na Fides et Flamma, simbolo ng pagkilalang may apoy na hindi maipaliwanag, ngunit hindi maitatanggi. Sa isang hating gabi sa opisina ng Papa, muling sumulat si Leo Lassi sa kanyang journal. Carlo, hindi ito prophecy. Isa itong paalala na hindi natin pag-aari ang hinaharap. Tayo ay tagapagtanim lamang. Ikaw ang nagturo sa amin noon. Ngayon, kami ang magtuturo sa kanila. At sa katahimikan ng gabi, muling nabuhay ang isang lumang turo. Ang kabanalan ay hindi hinahanap sa altar lamang. Minsan, matatagpuan ito sa inbox. Ang simbahan ay hindi na ang nakikita lang sa harap ng altar. Ngayon, ito ay makikita sa isang comment section ng video na may 11 views. Sa isang Discord server na may rosaryong sinasambit bawat gabi. Sa TikTok clip ng Salmo 91 na may auto-tune. Sa code na isinulat ng isang batang babae mula sa Leon na hindi marunong magsalita sa harap ng maraming tao, ngunit nakakapagdasal sa wika ng pixel. Hindi na ito simula. Isa na itong kilusan. Sa gitna ng Roma, sa puso ng Vatican, si Pope Leo Lassi ay nasa kanyang opisina, nakayuko sa mesa, hawak ang panulat na tatapos sa isa sa pinakamahalagang dokumento ng kanyang pontipikado. Lux in Retis, liwanag sa loob ng ugnayan. Ang kauna-unahang dokumento apostoliko ng simbahan na isinulat para sa mga konektadong henerasyon. Hindi ito tungkol sa teknolohiya. Ito ay tungkol sa biyaya na dumadaloy sa pagitan ng mga screen. Tahimik ang paligid.
Sa mesa, naroroon ang liham ni Carlo Acutis, luma na ang papel, ngunit ang mga salita nito'y tila masariwa pa ngayon kaysa noong unang beses niya itong binasa. Sa ilalim ng pabalat ng dokumento, isinulat niya ang mga huling linya. Ang digital ay daan lamang. Ang patutunguhan ay si Jesus. Sa buong mundo, ang epekto ng Aurora Institute ay hindi na lamang masusukat sa numero ng mga views o shares. Ito'y nasusukat sa mga pagbabago sa buhay, mga binatang bumalik sa kumpisal dahil sa isang anonymous Desi, Ask Me Anything session. Mga batang babae na natutong magdasal sa pamamagitan ng live prayer companion. Mga dating walang pananampalataya na ngayon ay gumagawa ng content tungkol sa Ebanghelyo, hindi para sumikat, kundi para magbigay liwanag. Sa kabila ng lahat, may liwanag pa rin. Sa São Paulo, si Gabriel ay nagtuturo ngayon ng digital liturgy sa mga bagong volunteers ng Aurora, Brazil. Nakatayo siya sa harap ng isang crucifix. Alam nyo, wika niya, noong una, akala ko kailangan mong maging banal para marinig ang Diyos. Pero natutunan ko sa Aurora na minsan, sapat na ang mag-login. Kasi doon, nagsisimula ang biyaya. Sa Lyon, si Claire ay nakaupo sa isang cafe, ginuguhit ang bagong comics na may pamagat, mga santo ng Wi-Fi. Ang character ay inspired kay Thiago, ang batang street dancer mula sa Bahia, na ngayon ay bahagi na ng core mentorship program. Sa Lagos, si Obasi ay nag-host ng online ethics summit para sa mga developer ng faith-based apps. Isa sa kanyang linya, ang kabanalan ay hindi kailangan ng Wi-Fi. Pero minsan, ito ang daan para makarating sa mga puso na matagal ng offline. Sa Maynila, si Layan ay nagsimula ng bagong digital novena para sa mga bayi. Live tuwing gabi, may option para sa silent prayers at comment confessions. Sa unang linggo pa lang, 75,000 ang sumali. Ang katahimikan ay tila may sinasabi. Sa araw ng formal na paglalathala ng Lux in Retis, muling binuksan ng Papa ang Salaridja. Ngunit hindi siya naglakad mag-isa. Kasama niya ang core team ng Aurora, hindi na lamang bilang tagapagpayo, kundi bilang mga saksi. Nandyan si Juliette mula sa Lyon, na ngayon ay may bagong proyekto. Isang platform kung saan ang bawat dasal ay otomatikong nagliliwanag sa isang global digital mosaic. Nandyan si Thiago, nakasuot ng simple, ngunit marangal na kasuotan, hawak ang krusipihong ibinigay ni Layan sa kanya 1 taon na ang nakalilipas. Hindi lahat ng pagbabago ay malakas, ang iba ay dumarating ng marahan. Sa kanyang talumpati, hindi binanggit ng Papa ang teknolohiya. Hindi niya ginamit ang salitang inobasyon, misyon digital, o yay. Ang sabi lamang niya, kung nasaan ang tao, naroon ang puso ng Diyos. At kung ang puso ng tao ay nasa screen, marapat na naroon din ang simbahan. Tumayo ang buong bulwagan. Hindi dahil sa politikal na panig, kundi dahil sa isang tiyak na pakiramdam na sila ay bahagi ng isang bagay na bago, totoo, at banal. Makalipas ang misa, tumungo si Pope Leo XVI sa isang kapilya na hindi kilala ng marami. Sa ilalim ng basilika, may isang maliit na altar kung saan naroroon ang isang simpleng krusipihong minsan ay pagmamay-ari ni Carlo Acutis. Tahimik siyang lumuhod. Sa kanyang kamay ang kopya ng liham ni Carlo. Sa kanyang puso, ang bigat ng isang misyon na hindi niya pinili, ngunit buong puso niyang niyakap. Hindi himala ang pagdating ng grasya, kundi ang pagtanggap nito. Carlo, bulong niya, natapos ko na ang liham. Pero ang istorya ay simula pa lamang. Marami pang susunod. Marami pang magiging liwanag. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Hindi ito luha ng lungkot. Ito ay luha ng kapayapaan. At sa loob ng kapilya, para bang narinig niya ang tinig ng isang batang lalaki, mahina ngunit malinaw. Ang digital ay daan lamang. Ang patutunguhan ay si Jesus. Sa labas ng Vatican, libu-libong kabataan ang nagkakatipon, hindi sa St. Peter's Square, kundi sa buong mundo, sa mga chatroom, livestream, app, at games. Sila ang mga bagong saksi. Sila ang mga modernong misyonero. Sila ang mga konektadong santo. At sa katahimikan ng digital na mundo, ang espiritu ay patuloy na kumikilos, hindi nakikita, ngunit ramdam. Ito ang bagong anyo ng liwanag. At ito ang simula ng isang walang hanggang kodigo. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.